Kung may magsasabi na ako ay isang masamang manugang na walang hiya dahil sa aking sariling kamay, ay pinasagasa ko ang isang bagay na nagpahilakbot sa buong pamilya ng aking asawa. Oo, nagsiraan na nga ako ng ulo. Pero subukan ninyong itanong sa inyong mga sarili kung ano ang gagawin ninyo kung alas 7 ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan at malamig na hangin, ang guro ng inyong anak ay tatawag sa inyo na nanghihikbi, "Ate, inakay na ng biyenang babae ang bata palabas ng gate tapos iniwan na lang sa bench." Ang labi na ng bata ay nanlilim na sa ginaw. Nang itulak ko ang pinto at buhati ng aking anak papasok sa bahay, ang biyenang babae ko ay nakaupo pa rin, nag-aabala sa kanyang mga baraha at nagbaba ng baba sa akin habang nagtaas ng boses. "Hala, bilisan mo nang magluto ng adobong baboy para maalis ang malas." Nang gabing iyon, nagdesisyon ako na ibagsak ang buong bahay na iyon. Alas 5 ng umaga. Ang langit sa Maynila ay nababalutan pa ng malamig na gabi. Dahan-dahan ko itinulak ang manipis na kumot. Bumaba sa kama nang hindi nagigising si Bien, ang aking asawa. Sa tabi ko, si Bien ay humihilik ng malakas. Ang amoy ng alak mula sa kanyang pag-inom kagabi, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nakatirik pa rin sa unan at kumot na nagpapaikot-ikot ng aking tiyan. Kagabi ay umuwi siya ng alas 12 ng hating gabi, nagbunggo sa pintuan ng malakas, nagsuka sa banyo at pagkatapos ay nabuwal at natulog na iniwan akong nag-aayos at naglilinis hanggang madaling araw. Nang lumabas ako sa kwarto, narinig ko ang ubo na nanggagaling sa sala. Ang biyenang babae ko, si Aling Norma, ay nakaupo ng nakasalang ang mga paa sa upuan ng sala, nagpapahid-pahid ng mga kamay sa kanyang mga templa, ang mukha ay nakunot. Nakakaawa naman. Buong gabi ay hindi ako nakatulog kahit konti, basta ipinikit ko lang ang mga mata ay kinakagat ng sakit ang tuhod ko hanggang sa utak. Siguro mamaya ay kailangan ko pang lumabas para bumili ng liniment, kung hindi ay matitigang lang ako dito. Narinig ko at nasa ulo ko na ang kundimang ito. Tuwing ilang araw, kapag ayaw niyang hawakan ang mga gawaing bahay o kapag naghahanap na siya ng tulong mula sa amin, na ang ibig sabihin ay pera ang kanyang sakit sa tuhod at bertigo ay biglang nagbabalik sa tamang oras. Kumuha ako ng mainit na tubig na may kaunting pulot at ibinigay sa kanya. Malambot ang boses, "Inay, uminom muna kayo ng kaunting tubig para mainitan ang lalamunan. Ngayon ay huling araw ng buwan, kaya kailangan naming mag-close ng mga libro ng buwis at i-reconcile ang lahat ng invoice, kaya kailangan kong mag-overtime. Siguro ay hindi pa ako makakauwi bago magalas 6:30 ng gabi. Magpahinga na lang kayo sa bahay at mga alas 4:30 ng hapon, maaari ba kayong lumakad papunta sa Kamia Daycare Center para sunduin si Bong ng maaga? Pagkatapos ng 5:30 ay uuwi na ang mga guro." Humigop si Aling Norma ng kaunting tubig. Ang mukha na nakunot ay biglang huminto sandali. Ang mga mata ay lumingon sa bag ko na nakalagay sa mesa. "Ay nako, para bang pinapalamig mo ang batang iyon. Ang apo ko, sino pa ang mag-aalaga kung hindi ako?" Mag-alas 4:30 ay hihintayin ko siya sa pintuan ng paaralan at sabay kaming magkain ng pritong saba sa tindahan ni Aling Bebeng. "Ikaw ay magtrabaho at kumita ng pera. Ngayong buwan, si Bien ay nahihirapan pa rin sa negosyo, baka maubusan pa tayo ng pambili ng pagkain." Bumulong ako ng malalim, kinuha mula sa aking pitaka ang 500 pisong tuwid, pinagmasdan ito ng isang sandali at inilagay sa kamay ng aking biyenang babae. "Ito ay pera na inilaan ko para sa palengke ngayong linggo, para bumili ng tadyang na laga sa lugaw, para sa kay Bong para lumaki ng maayos, dahil dati ay lagi siyang may sipon at ubo. Inay, ito ay para sa grocery ngayon. Bilhin ninyo ang masustansiyang pagkain para kay Bong. Nangangayat na ang bata ng ilang libra na." Kinuha ni Aling Norma ang pera. Ang mga daliri ay mabilis na nag-fold nito ng 4 at isinamid sa bulsa ng kanyang makulay na blusa, isang galaw na napakabilis at bihasa para sa isang taong ilang sandali lang ay nagreklamo ng sakit sa tuhod. "Sinasabi ko sa iyo,
Ang 500 pisong ito ay para sa grocery buong araw, baka hindi pa maging sapat. At ipinaalala ni Bien kagabi na mayroon siyang mga kasamahan mula sa opisina na darating ngayong gabi para uminom dito sa bahay. Tingnan mo kung maaari kang maglipat ng ilang daan pa para makabili ako ng karning baboy sa palengke at makagawa ng magandang ulam. Ang mga lalaki kapag may tinatanggap na bisita ay kailangang may kaayusan. Kung maayos ang hapagkainan ay hindi sila mapapahiya. Ang galit ay pumigil sa aking lalamunan. Pinilit kong pigilan ang aking boses. Ang 2 kamay ay mahigpit na kumapit sa dulo ng mesa. Inay, ang pambili ng pagkain ngayong buwan ay ibinigay ko sa inyo ng 10,000 piso mula pa sa unang araw at 28 pa lang ngayon, ubos na ba? Si Bien kapag may paginom ay sabihin ninyo sa kanya na magbigay siya ng sariling pera. Wala na akong natitira maliban sa ipinag-ipon ko para sa bayad ng tuition ng bata sa susunod na buwan. Kagabi din siya umuwi na lasing. Nang marinig niyang sumasagot ako, si Aling Norma ay agad nagbago ng tono. Ang mga mata ay matuwid na tumingin sa akin tulad ng mga espada. Ganyan ang sinasabi mo at maririnig pa. Pumunta siya sa mga bisita para sa negosyo at para palawakin ang relasyon para kumita ng pera para sa pamilyang ito. Ikaw bilang asawa, kung hindi mo matulungan ang iyong asawa, huwag nang magreklamo sa ilang piso. Sa ibang bahay ay pinaglilingkuran ng asawa ang kanilang mga lalaki ng buo. Ang asawa kapag humiling na magprito ay naghihilamos pa. Kung ganyan, ilagay mo na ang iyong pera at hayaan mong ang katandaan ko na ang maggastos para masaya ka. Sa tamang oras na iyon, narinig ang kalansing ng pintuan ng kwarto na bumukas. Si Bong ay lumabas na hawak ang kanyang teddy bear, nakatenga ang mga mata at nag-ukol sa aking paa. Ang batang lalaki ay tumitingin sa kanyang lola nang may malaking mata. Lola, sundo mo ba talaga ako ngayong hapon? Kahapon ay nangako kang sundo mo ako ng maaga pero nalimutan mo. Kailangan kong maghintay kasama ang guwardya sa dilim. Ang walang malay na pananalita ng isang batang 4 na taong gulang ay tulad ng isang bolyong hindi nakikita. Naawa akong haplusin ang ulo ng aking anak. Si Aling Norma ay natigil sandali. May hitsura na nahihiya. Pero pagkatapos ay ngumiti siyang may pagkukunwari. Hinimas niya ang pisngi ng bata. Ay, galit na galit pala ito. Kahapon ay nahilo ang lola dahil sa vertigo kaya nang late pero hindi naman nalimutan. Ngayon ay ipinangako ng lola na ikaw ang unang susunduhing bata at bibilhan ka ng 2 pritong saba. Sapat ba iyon? Ang batang lalaki ay ngumiti ng malawak, niyakap ang leeg ko at hinalikan ako. Kinuha ko ang aking telepono, nginatasan ang aking sarili at naglipat ng 300 piso pa para kay Aling Norma tulad ng pagbibili ng katahimikan ng isip. Sige inay, hawakan na ninyo iyon ngayong hapon at huwag kalimutang sunduin si Bong ng maaga. Huwag tawirin ang daan papunta sa kainan ni Aling Bebeng para manood ng mahjong at makalimutan ang bata. Malamig ngayon, natawa si Aling Norma ng mapagpasiyang at halos sa sandaling nakatanggap ang kanyang telepono ng mensahe ng pagtanggap ng pera, biglang tumayo at ang mga paa ay mabilis na nagpunta sa kusina. Wala ng anino ng isang taong may sakit sa tuhod. Alam ko na, lagi na lang iyan. Pumunta ka na sa trabaho, baka mahuli ka. Aasikasuhin ko ang bahay. 12:00 ng tanghali. Ang orasan sa dingding ng opisina ay tumunog ng tumpak. Sa katapusan ng buwan, ang mga accountant ay katulad naming nagtatalo sa mga numero. Ang tiyan ko ay pagod na, pero ang bibig ko ay mapait na mapait. Nagpasya akong gumawa ng mabilis na instant na kape lang para mabuhay. Sa tamang oras na iyon, ang telepono sa mesa ko ay nanginginig ng malakas. Ang pangalan ng aking asawa ay lumiwanag sa screen. Bahagya akong nanlaki ang kilay. Sa loob ng 3 taon, mula nang ipinanganak si Bong, ang mga tawag ni Bien sa kalagitnaan ng tanghali ay mabibilang sa mga daliri. At kapag tumatawag, kung hindi para ipaalam na may pag-inom siya at hindi uuwi, ay para magbulong-bulungan, humiling ng pabor o humingi ng pera.
Lumubog ang aking puso ng isang tibok pero pinikop ko pa rin ang tawag. Hello, naririnig kita. Sa kabilang dulo ay walang pagbati. Ang ingay ng kainan ay pumasok at ang boses ni Bien ay malakas at magaspang. Ngayong tanghali ay hindi ka mag-uuwi para magluto para sa ina ko. Anong oras ka darating ngayong gabi? Kinontrola ko ang aking boses sa gitna ng opisina. Sinabi ko na sa iyo kagabi, ngayon ay kailangan kong iklose ang buwis sa katapusan ng buwan, puno ng trabaho. Ngayong gabi ay kailangan kong mag-overtime hanggang 6:30 bago makalabas ng kumpanya. Sa tanghali ay nakiusap na ako sa ina mo na magluto ng kanin. May natitira pang adobo sa ref mula kahapon. Ang boses ni Bien ay nag-click ng isang malakas na ingay. Ano ang overtime? Ang sweldo ng accountant ay 11,000 piso lang bawat buwan. Sapat ba iyon? Humingi ng pahintulot na umuwi ng maaga, maging nandoon bago mag-alas 5:30. Hinimas ko ang aking templa. Ang boses ay nagsimulang magsara. Umuwi para saan? Kung hindi ko matapos ang mga libro ay pagmumultahin at itatanggal sa sweldo ang aking sahod, ikaw ba ang magbabayad? Si Bong ay may sakit na, malakas na ubo. Nakiusap na ako sa ina mo na sunduin siya ng maaga. Ngayon ay pinipilit mo pa rin akong umuwi ng maaga para ano? Agad nagbago ang tono ni Bien. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ngayong gabi ay iniimbitahan ko ang ilang kasamahan mula sa management ng Industrial Park para uminom dito sa ating bahay. Mahalaga at mahalagang bisita para sa relasyon ng negosyo. Sa tingin mo ba ay gusto kong makialam? Sinabi na ng ina mo na binigyan mo siya ng pera. Bumibili siya ng karne sa palengke. Umuwi kang maaga para tulungan ang ina ko sa paghahanda. Kapag dumating ang mga bisita, ang asawa ay dapat aktibo sa kusina at maayos ang handaan dahil kung hindi ay mapapahiya ang lahat at sasabihing malas ang bahay nito. Inalis ko ang galit ko. Ang mainit na dugo mula sa aking dibdib ay tumatakbo ng direkta sa aking utak. Nangangatal akong hawak ang telepono, mabilis na lumabas sa isang walang tao na sulok ng koridor at nagtagal na pigilan ang aking galit. Talagang nakakatawa ka. Kahapon ay umuwi kang lasing. Hanggang 12:00 ng hating gabi, nagsuka sa sahig na hindi pa namin nalinis. Ang bahay ay maliit, ang anak ay may sakit. Aanyayahan mo pa rin ang mga kaibigan sa bahay. Ang usok ng sigarilyo ay sisira sa tulog ng bata. Ang pera na ibinigay ko sa ina mo ngayong umaga ay para sa pagkain ng buong araw para kay Bong. Bakit mo kinuha iyon para bumili ng ulam para sa mga kaibigan? Matalino ka ngayon ah? Sumasagot pa sa sariling asawa, ang boses ni Bien ay tumitigas tuwing salita. Ang mga lalaki ay lumalabas para kumita ng pera at palawakin ang relasyon. Ikaw na babae na nasa kusina, ano ba ang alam mo? Mas mahal ang pagkain sa labas at walang damdamin. Gusto ng mga bisita ang kakainin sa bahay. Ang asawa ng iba ay pinaglilingkuran ang kanilang asawa ng buo. Humingi lang na magulam ng baboy. Para sa mga bisita ay nagrereklamo ka na. Kaya naman, hindi umangat ang pamilyang ito. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa halos dumugo, hindi na makontrol at sumagot. Kapag nagbukas ka ng bibig mo ay negosyo at relasyon. Ilang taon na ba ang iyong relasyon sa negosyo at magkano na ang iyong naiuwi sa pamilyang ito o puro utang lang? Noong nakaraang buwan ay ginastos mo sa sport betting ang halos 20,000 piso. Sinabihan ka ng ina mo na lihim na kunin ang passbook ng ipon para sa gatas ng bata para bayaran iyon. Sa tingin mo ba ay hindi ko nakita iyon? Nagtatrabaho ako ng buong lakas para sa bawat piraso ng pagkain sa mesa. Ngayon, pati ang 500 piso para bilhin ang sabaw ng bata ay pinilit pa ng ina mo na kunin para sa karne. Sa kabilang dulo ng tawag ay tahimik ng ilang segundo. Ang pagiging nahuli ko sa katotohanan iyon ay nakasakit sa kanyang pagmamalaki. Pero sa halip na mahiya, ginamit ni Bien ang kanyang pinakakilalang taktika ng manipulasyon. Huwag na nating bukunin pa ang lumang mga usapin. Ang mga lalaki ay may panahon ng kahirapan. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ni Bong. Gusto kong yumaman ang ating pamilya, hindi para sa iba.
Ikaw ay patuloy na may ugaling makasarili na nagbibilang ng bawat sentimo, kaya tinatanggap kita. Sa kabuuan, umuwi ka ngayong hapon para ayusin ang hapagkainan ng maayos. Tandaan na pumunta sa tindahan para bumili ng beer at pagkatapos ay dalhin ang bote ng premium na alak na inatsara ko para putulin at ilagay sa baso. Kailangan ko ng mamahaling bote ng alak na iyon para sa mga bisita ngayong gabi para maging karapat-dapat. Ngitian mo ng mabuti ang iyong mukha. Nang snap ang telepono. Tumayo ako sa koridor, ang dalawang kamay ay nanginginig, ang lalamunan ay puno ng galit na hindi mapawala. Habang nalilito ako, ang screen ng telepono ay nagliwanag uli. Isang text message mula kay Aling Norma. Ate Marisol, kapag umuwi ka, ay huwag kalimutang bumili ng 1 dosena ng balot at ng mga mani na luto ha. Ang pera na ibinigay mo sa akin ngayong umaga ay nagastos na lahat sa karne at rekado. Ipinasabi ko na siguro ngayong tanghali na hayaan si Bong na kumain na sa paaralan ngayong gabi. Puno ng bisita ang bahay ngayong gabi at abala ako sa pagluluto, wala akong oras para pakainin ang bata ng nilagang lugaw. Tinitigan ko nang matagal ang walang pusong teksto na iyon sa screen. Ang 500 pisong pawis ko ay naubos para sa karne at itinulak pa pati ang trabaho ng pagpapainom sa apo sa gabi, ibinigay sa guro ng daycare dahil abala sa paghahanda ng handaan para sa mga kaibigan ng anak. 4:30 ng hapon. Ang opisina ng accounting ay palaging tulad ng isang larangan ng digmaan kapag katapusan ng buwan. Sa labas ng Maynila ay nagsimulang magiba ang kulay ng langit sa makulim. Mga madilim na ulap mula sa malayo ay lumapit. Nilunok ang natitirang mahinang sikat ng araw ng isang mapagod na araw ng trabaho. Ang hangin ay nagsalita ng isang malaking bagyo na paparating. Kagat ko ang tinapay na binili ko ng umaga na malamig na. Ang mga kamay ko ay mabilis na naghahanap sa mga numero sa screen. Ang pressure ng pagsasara ng mga libro sa katapusan ng buwan ay mabigat sa aking balikat, pero ang aking isip ay lumulutang sa labas. Ate Camille, may pagkakaiba ang numero mula sa bodega na 20,000 piso. Tinatawag na kayo ng boss mula kanina. Ang boses ni Camille, ang batang intern na nakaupo sa katabing mesa ko, ay naririnig na puno ng pagkagulat at nagbalik sa akin sa katotohanan. Sige, tingnan ko muli ang delivery receipt number 104. Sagot ko ng maikli. Haplusin ang mukha ko para maging alerto at pinilit ang lahat ng konsentrasyon sa trabaho. Pero ang kutob ng isang ina ay isang bagay na napakakaiba at tumpak na nakakakilig. Tuwing mabilis na kumikibo ang aking kaliwang mata, ang aking bituka ay nagniniyog tulad ng nagsusunog na apoy, katulad ng isang beses na si Bong ay nagkaroon ng mataas na lagnat sa kalagitnaan ng gabi. Pareho ang aking pagkabalisa noon. Lumingon ako sa orasan sa sulok ng screen ng computer, 5:15 p.m. Sa oras na ito ay dapat nasunduan na si Bong ni Aling Norma. Ang huling mensahe na ipinadala ni Aling Norma sa akin ng 12:00 ng tanghali ay nakalagay pa rin doon. Pinindot ko ang numero para tawagan si Aling Norma. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi maabot ngayon. Pakisubukan muli mamaya. Pinutol ko ang tawag at nakunot ang kilay. Ang telepono ni Aling Norma ay lagi namang puno ng baterya at lagi siyang nakatingin sa mga video sa social media. Imposible na hindi maabot. O baka naman ay abala siya sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay sa labas ng gate at naiwan ang telepono sa bahay. Ang kutob ko ay nagsasabi na may hindi magandang nangyayari. Tumawag ako kay Bien. Ang unang tawag ay tumunog nang matagal nang walang sumagot. Sa pangalawang tawag ay makalawang rang at agad na pinutol. Isang maikling mensahe mula kay Bien ay lumabas sa screen. Abala sa pag-pick up ng boss mula sa management para umuwi ng maaga at magayos ng ulam. Maraming usapin. Nginasab ko ang aking mga ngipin at pinindot ng malakas ang mesa. Ang anak na lalaki ay may sakit at umuubo ng malakas. Ang asawa ay nakafocus sa trabaho para kumita ng pera, pero ang kanyang isip ay laging sa boss, mga katrabaho sa inuman, pagmamalaki at ulam. Ang hangin ay nagsimulang umihip
ng malakas sa labas ng bintana ng ikatlong palapag ng gusali ng opisina. Ang unang malalim na patak ng ulan ay tumama sa salamin ng malakas. Labang 30 p.m. Umuulan na, malakas pa. Tumingin ako sa labas. Ang lamig mula sa ulan noong Oktubre ay dumadaan sa puwang ng bintana at dumadampi sa aking leeg ng malamig. Sunduan na siguro ni Aling Norma si Bong. Kahit mahilig sa mahjong ay nagmamahal naman siya sa kanyang apo. At saka nagbigay pa ako ng 300 piso ngayong umaga. Nangako pa siya na sunduin ng maaga para kumain ng pritong saba. Nag-uusap-usap ako sa aking sarili. Pinigilan ang takot na tumataas. Pero habang pinipigilan ko ang aking sarili, ang apo ko iyan, ni Aling Norma, ay laging mas tumutunog na paimbabaw at peke. Naaalala ko ang mga beses na nagdahilan siya na may sakit, nagrereklamo ng tuhod para maiwasang gumawa ng trabaho sa bahay, pero kapag narinig ang kalansing ng mahjong sa kainan ni Aling Bebeng ay agad tumakbo ng walang maulinigan. Mayroon pang isang beses na dahil sa paglalaro niya ng mahjong ay umakyat ng mag-isa si Bong sa hagdan at nabuwal at nanilaw ang noo. Sinisi pa niya ang bata na malikot. Hindi na ako makaupong tahimik pa. Pinindot ko ang numero para tawagan si Gneng Hernandez, ang guro ni Bong sa daycare. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, tumunog pa rin ang telepono pero walang sumasagot. Diyos, sagutin na ni Gneng Hernandez ang telepono. Nag-uusalusal ako sa sarili ko. Ang palad ko ay puno ng pawis. Siguro ngayon ay abala siya sa pagbabalik ng mga bata sa mga magulang sa gitna ng ulan kaya hindi siya makasagot ng telepono. O baka nakuha na ni Aling Norma si Bong kaya naman relax na siya at umuwi na. 6:00 ng gabi ang huling ulat ng numero ay naipadala na rin. Mabilis akong nagayos ng mga gamit, itinapon ang mga libro sa drawer, kinuha ang bag at payong. Sa labas, ang tanawin ng puting ulan ay sumira sa kalangitan ng Maynila. Mga sasakyan ay sabay-sasabay na nag-queue, nagkakasunod-sunod sa mga lansangan na may tubig. Ang ingay ng mga busina ay magulo at marilyento. Ang mga ilaw ng traffic ay nagkuka ng pula sa mga paddle ng tubig, lumikha ng isang siksikan na tanawin. Inilabas ko ang aking motorsiklo mula sa parking ng kumpanya, nagbihis ng payong-payong. Ang malamig na hangin ay tampal sa aking mukha, dumaan sa aking leeg ng Piero. Sinigurado ko ang makina at magpatuloy sa bahay. Sa tamang oras na iyon, 6:15 ng gabi, ang telepono sa aking bag ay nanginginig ng malakas. Tumigil ako sa gilid ng daan, isinabit ang kamay sa loob ng payong, kinuha ang telepono, ang screen ay basang-basa ng ulan na nagpakita ng pangalan ng Gang Hernandez mula sa Camilla Daycare Center. Isang bagay ay tumanggap sa loob ng aking dibdib. Bakit pagkatapos ng 6:00 ay tumawag pa lang ang guro? Pinawi ko agad ang screen para sagutin ang tawag. Bago pa ako makapagsalita, ang boses ni Gneng Hernandez sa kabilang linya ay mabilis na nagsalita, halong ingay ng ulan at ihip ng hangin. Hello, Ate Marisol ba iyan? Nasaan ka ngayon? Pumunta ka na agad sa paaralan para sunduin si Bong. Ang bata. Si Bong. Hindi pa siya nasusundo ng lola. Nautal ako. Ang boses ko ay nanginginig. Umaasang nagkamali ako ng narinig. Diyos ko naman, anong lola? Nagsara na ang paaralan mula 5:30 ng hapon. Ang guwardya ay nakahanap lang ng bata nang magikot siya para suriin ang bakuran. Si Bong ay nakaupo na nangiiyak sa bench sa labas ng gate ng paaralan. Ate, maulan at malamig, at ang bata ay basa na sa ulan, patuloy na tinatawag ang pangalan mo. Ang salita ng guro ay tulad ng kidlat sa tainga ko, sumira sa aking kababalbal. Ano? 7:00 ng gabi, umuulan ng malakas at malamig, at ang aking anak ay nagiiyak ng mag-isa sa bench sa labas ng paaralan. Ang aking motorsiklo ay lumayo ng parang baliw sa kalagitnaan ng maraming tao sa lungsod. Ang ulan ay tumutumba sa aking mukha. Ang ulo ko ay walang laman. Naroon lang ang napipighating boses ng gurong si Gneng Hernandez. Nandoon lang si Bong.
Nag-iiyak na may hawak na bag sa bench. Mga sandali lang bago mag-alas 7 ng gabi, itinambak ko ang motorsiklo sa harap ng Kamya Daycare Center. Wala akong pakialam sa mga guwardya ng mga katabi ng gusali na nagsigawan. Ang bakal na gate ng paaralan ay nakatrangkado ng malaking kandado, malamig at tahimik. Sa ilalim ng kalawing na yero ng guard booth ay mahinang nagkikislap ang dilaw na ilaw. At doon naramdaman ng puso ko na may tinutusok ng patalim. Si Bong, ang aking gintong pilak na bata, ay nakaupo ng nakakunot sa isang malamig na bench. Mahigpit niyang yakap ang kanyang maliit na superhero bag sa harap niya. Ang damit ay basa dahil sa ulan. Ang malalagkit na labi ay nanlilim na. Ang mga ngipin ay nagkatapat-tapat pang nagkakagiling. Sa tabi niya signang. Hernandez ay kabado, ibinibigay ang kanyang sariling jacket at patuloy na hinahaplos ang maliit na malamig na mga kamay ng bata. Bong, anak, sumigaw ako, natisod sa gilid ng bangketa at nagmadaling yakapin ang aking anak. Nang makita ang nanay, si Bong ay napabulalas ng iyak. Ang tunog ay nakulong sa kanyang lalamunan dahil sa paos na boses. Nanay, Ate Marisol, takot ako, malamig ako, kinagat ng lamok at umaakyat ang langgam sa paa ko. Nanay, niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, ang luha ko ay bumuhos at nahalo sa maasin na ulan. Si Gengeng. Hernandez ay tumayo sa tabi, ang kanyang mukha ay puti rin, humihinga ng mabilis. Diyos ko naman, mabuti na lang at nakita ng guwardya nang magikot siya para suriin ang bakuran bago mag-shift change. Kung hindi ay sa gabing pag-uulan na ito ay maaaring masamang mangyari sa bata. Ate Marisol, anong klase ng pagpapalaki iyan? Hindi matawagan sa telepono at ang lola ng bata. Nakita ko naman siya, makita naman ng sariling mata ko. Nang alas 5 ng hapon si Aling Norma ay inakay papalabas sa pinto ng gate si Bong. Nagulat ako. Itinanghal ang mukha ko para tingnan ang guro. Gang, Hernandez, ano ang sinabi ninyo? Inakay pa pala ng biyenang babae ko ang bata ng alas 5 ng hapon? Oo naman, sariling mata ko ang nakakita. Si Aling Norma ay hinawakan ang kamay ni Bong palabas ng gate. Pinabili ko siyang maginumin ng gamot si Bong ngayon at baka magubo pa rin. Sumagot siya, huwag kang magalala, ngayon ay bibiling at pagpapakainin ng maayos ang aking apo. At hindi ko maintindihan kung saan siya dinala ang bata pero bumalik si Bong at nakaupo ng gayon sa bench. Tinawagan ko siya ng paulit-ulit pero palaging unavailable. Unavailable? Nang alas 12 ng tanghali ay nag-text pa siya sa akin na bumili ng balut para sa mga bisita. Ang dugo ko ay nagsimulang kumulo. Nag-text pa siya ng alas 12 para humingi ng pera pero ngayon ay hindi maabot. Nanginginig akong niyakap ang mukha ni Bong. Isinapit ang malamig niyang pisngi sa aking pisngi. Pinigilan ang boses ko para hindi maiyak ng malakas. Bong, anak, tumigil na sa iyak. Nandito na si nanay. Ikuwento mo sa nanay. Nasaan si Lola Norma? Bakit ka nag-iisa dito? Si Bong ay nag-sniff, ipinahid ang ilong sa maliit na kamay. Ang batang lalaki ay nagsimulang ikuwento nang may mga salitang hindi pa malinaw at bitin-bitin dahil sa ginaw. Noong hapon, inakay ako ni Lola Norma palabas ng gate, tapos may dumating na si Lola Bebeng, mataba. Pinalo ng balikat ni Lola Norma at sinabi na nag-aabang sila ng isang tao sa mahjong at libre na kumita ngayon. Kaya tumigil si Lola Norma para makipag-usap kay Lola Bebeng. Tumigil ang bata at sumubsob sa malakas na ubo. Hinimas ko ang likod ng bata. Ang puso ko ay pinipisil, nginasab ang ngipin. Tapos ano pa? Anak, saan pinapunta si Bong ng Lola? Lola Norma. Kinuha sa bulsa ng kanyang blusa ang isang berdeng papel na malaking pera na ibinigay mo kanina. Sinabi niya kay Lola Bebeng, ngayon ay pinambigay ng manugang ko ng 500, kailangan kong gumanti. Tapos sinabi ni Lola Norma sa akin, Bong, umupo ka dito at hintayin ang Lola. Tatakbo si Lola para bumili ng candy tapos babalik si Lola. Tapos sumama siya kay Lola Bebeng. Bawat salita ng isang batang 4 na taong gulang ay bumugsong tulad ng mga patak ng asido sa aking dibdib. Niloko ng biyenang babae ko ang guro
na sinabi niyang inuwi ang bata. Pinanatag ang bata sa pamamagitan ng mga pekeng pangako, tapos dahil sa ilang pangaral ng kapitbahay ay walang awang iniwanan ang kanyang tunay na laman ng dugong hindi pa 4 na taong gulang na may sakit pa rin at umuubo sa malamig na bench sa labas sa kalsada habang lumalapot ang ulap para makalaro ng mahjong. Kung hindi natuklasan ng guwardya, kung may kidnapper na lumampas, kung nagkasakit si Bong ng pneumonia, naiisip ba niya ang mga kahihinatnan? Hindi. Sa mga mata niya at sa mga mata ng palalo niyang anak, ang halaga ng batang ito ay hindi sumasaklaw sa isang set ng baraha at ang buhay nito ay hindi mas mahalaga kaysa sa ulam na handa para sa bisita ni Bien ngayong gabi. Nanay, gutom na ako. Naguugong na ang tiyan ko. Napaluha si Bong sa balikat ko. Ipinikit ko ang mga mata. Isang huling luha ang pumatak ng malamig. Hinubad ko ang aking payong na nakasuot, ibinalot ng mahigpit sa katawan ni Bong at binuhat ng mataas ang bata. Lumingon ako kay Gnang Hernandez at yumuko ng malalim. Salamat po, Gnang Hernandez, nagpaligtas kayo ng buhay ng anak ko ngayon. Hindi ko ito malilimutan kailanman. Ate, dalhin na ang bata sa bahay para paliguanin sa mainit na tubig agad. Ibinitin ko si Bong sa motorsiklo. Binitin ang zipper ng jacket para masakop ang ulo ng bata. Bago ko sinigurado ang makina, hinango ko ang telepono. Ang screen ay nagpakita ng 2 missed call at isang text message hindi mula sa Bien ng babae ko na nagtatanong tungkol sa apo, kundi mula kay Bien. 7:30 na at nakarating na ang bisita. Kailan ka darating para magayos ng hapagkainan? Ginawa na ng nanay ang karne, umuwi ka ng mabilis para tumaga ng luya. Tinitigan ko ang mensahe, humikab, isang tawa na nagmula sa lalamunan habang nakatayo sa puting ulan. Magayos ng hapagkainan? Handaan? Sige. Ngayong gabi ay bibigyan ko ang bahay na ito ng isang hapagkainan na hindi nila malilimutan. Ang landas mula sa gate ng Camia Daycare Center pabalik sa lumang apartment complex ng pamilya ay hindi ko naramdaman ng gayon kabilis at kalamig noon. Ang ulan ay patuloy na tumatama sa harap ng aking helmet na nagpapaliit ng pagtingin. Si Bong ay nakaupo ng nakakunot sa harapan, nalulunod sa payong-payong na bubungang nilon. Ang maliit na mga kamay ay mahigpit na kumapit sa aking mga pulso at panapanahon ay nanginginig sa malakas na ubo. Nanay, malamig ako. Ang boses ng bata ay mahinahon sa ilalim ng manipis na payong. Hayaan ka, anak, malapit na tayo sa bahay. Pag-uwi ay paliliguanin kita ng mainit na tubig. Nginasab ko ang ngipin at pinigilan ang boses ko para hindi manginig, pero ang mga luha ay patuloy na dumadagsa, nahaluan ng maasin na ulan. Sa isipan ko ngayon, ang mga sirang piraso ay biglang nagkakabit para bumuo ng isang malupit na larawan, ang pagkukunwaring sakit sa tuhod ng umaga. Ang 500 pisong pawis at dugo. Ang mapangaling tawag ni Bien na pinipilit ang kanyang asawa na umuwi ng maaga para magtaga ng luya. Ang pagrereklamo sa text message na ubos na pera para makahiling ng 300 piso pa ng kalagitnaan ng tanghali, lahat ng ito ay hindi pagkukunwaring pagkaling kundi isang maliwanag na plano ng pagsasamantala ng mga taong tinatawag na pamilya. Ang motorsiklo ay sumuwero sa pamilyar na makitid na eskinita at tumigil sa paanan ng hagdan ng apartment complex. Ang amoy ng ampalaya na pinirito sa langis ay kumalat kasabay ng malakas na larang-larang ng adobo at ang maanghang na rekado. Kasabay ng amoy ng tuyong sigarilyo. Binuhat ko si Bong ng buo, isa-isang umakyat sa hagdan, mabigat ang bawat hakbang papunta sa pangalawang palapag. Nang lumiko sa sulok ng koridor, huminto ang paa ko. Ang apartment 204 ng aming bahay ay maliwanag. Ang bakal na pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang kahoy na pinto sa loob ay bukas ng maluwag para sa hangin dahil masyadong mainit ang loob at dumating sa aking pandinig ang malinaw sa gitna ng ingay ng ulan sa labas, ang halakhak na boses ni Aling Norma.
halong kalansing ng mga baraha ng mahjong na pinuputok sa banig. Patay ka, Lola Bebeng. Kinuha mo ang aking 8 ng puso, kaya bayaran mo ngayon. Bayad na sa bangkada. Mabilis na. Ang boses ni Aling Norma ay palaaway, malakas, ang pagmamalaking estilo ng isang naglalaro ng may panalo. Tumayo akong nakapako sa labas ng koridor, nagpresinto sa madilim na sulok, ang kamay ko ay mahigpit na nagtatakip ng bibig ni Bong para hindi makapaglabas ng ingay ang bata. Ang puso ko ay tulad ng pinipiga ng isang dinakikitang kamay. Sumingaw ako ng bahagya para makita ang loob sa puwang ng pintong nakasara ng kalahati. Ang tanawin sa loob ng sala ng aming bahay ay nakakabasag ng puso. Ang malinis na damit ni Bong na aking maingat na tiniklop mula pa sa umaga ay natatapon sa sahig para bigyan ng lugar. Sa gitna ng kwarto ay isang lumang banig na punit ang gilid ang nakalat ng pabaya. Ang aking biyenang babae, ang babaeng ngumiti kanina at nagsabing sakitan ang kanyang tuhod, ay nakaupo ng nakasalang ang mga paa, tuwid ang likod. Ang mga mata ay nangingislap tulad ng isang agila. Mabilis niya itinambak ang mga lasing na pera sa kanyang mga kamay, ang bibig ay ngumunguya ng mani. Sa paligid ay 3 kapitbahay, kasama si Lola Bebeng na mataba na nakakonsumiso, kumukuha ng 50 piso mula sa bulsa at itinatambak sa gitna ng banig. Ang bahay mo ngayon ay sobrang red, mula hapon hanggang ngayon ay nilimas mo na ang lahat. Saan ka nagkuha ng pondo, Norma? Kanina pa naman ay walang pera. Si Aling Norma ay ngumisi ng may kasiyahan, ang ngiti na puno ng pagmamalaki na hindi ko nakita noon. Ay, kaninang umaga ay nagbigay ng 500 ang manugang ko para sa grocery. Nang tanghali ay nag-text ulit ako ng pagreklamo na ubos na pera at nakakuha ulit ng 300. Tanga ba naman na magpapagod sa palengke ng mainitinit para sa ilang tangkay ng dahon? Tumakbo na lang ako sa tindahan sa kanto at bumili ng handa ng adobo para sa 300. Maya-maya pa ay patatagusin na lang ni Marisol ng luya, ayos na ang handaan. Natirang 500 ay sinakay ko para dalhin sa bangkaang ito. Hindi naman bisita ko ang mga iyon, kundi bisita ng asawa nito. Isang kapitbahay ay nagsalita, malakas ang boses. Tapos, pumunta ka na sa mahjong mula alas 5, pero saan ang apo mong si Bong? Hindi ko nakitang dinala mo siya pa uwi. Si Aling Norma ay nagtapon ng baraha sa banig. Ang boses ay walang emosyon tulad ng pinag-uusapan ng isang pusa na iwan sa daan. Ay nako, nang inakay ko palabas ng gate ay nakatagpo si Lola Bebeng na may magandang alok. Sinabi ko sa batang umupo lang sa bench ng gate at hintayin ang lola. Bibili lang ng candy at babalik. Ang mga bata kapag nakakita ng laruan ay natutuwa ng sobra. Siguro ngayon ay naglalaro ng puzzle kasama ang mga anak ng guwardya sa booth. Pag natapos ang laro ay lalakad lang ako para sunduin siya. Abala naman. Si Lola Minda ay nagalinlangan. Maulan ng malakas. Nag-iisang iwan mo ang bata roon? Baka mapagod o baka may mangdukot pa. Ay naman, sino ang mangdudukot ng pasanin? Umuubo pa siya mula kahapon hanggang ngayon. Dalhin ko dito ay iiyak-iyak at mapapagalit sa paglalaro. Hayaan na lang sa bench, may guro na mag-aasikaso. Pag umuwi ang nanay nito, ay dadaanan naman ang paaralan. Pinaigtad ni Aling Norma ang isipan, ganap na tinanggal ang bata mula sa isip para makapag-focus sa mahjong. Ang aking dibdib ay kumukulog ng paulit-ulit. Ang malamig na hangin mula sa bagyo sa Maynila ay hindi makapagpalubog sa dugo na kumukulo sa aking mga ugat ngayon. At si Bien, ang aking asawa, ang taong tinatawag kong kasama sa buhay, nasaan siya habang ang kanyang anak ay halos nalunod sa ulan. Nag-iimbitahan siya, abala sa pagbili ng beer. Inilalabas ang mamahaling alak para ihanda ang pag-iinom, lahat ng ito sa ibabaw ng kahirapan ng kanyang asawa at anak. Lumingon ako sa puwang ng pintuan, sa sulok ng sala, sa maliwanag na kahoy na istante. Doon ang malaking bote ng mamahaling alak ni Bien ay nakaupo ng maringal. Ang kulay ng pulot na alak ay kahali-halina, may mga mani at rekado sa loob na maayos na nakaayos. Ito ay nagkakahalaga ng libo-libo.
Ito ang pagmamalaki ni Bien. Ang kanyang mukha, ang sagisag ng kanyang pagmamalaki at kahusayan mas mahalaga pa kaysa sa buhay ni Bong. Yumuko ako at tiningnan ang namumutlang mukha ng aking anak. Bong, matapang na ipisilit ang mga mata, dadalhin ka na ng nanay sa loob ng bahay. Mula ngayon ay walang sinuman ang pahihintulutang saktan ang anak ng nanay. Bulong ko sa tainga ng bata. Itinulak ko ng malakas ang bakal na pinto. Ang lakas ng pagtulak ng isang galit na ina ay naging sanhi na ang pinto ay tumama sa dingding ng malakas, lumikha ng tunog na bumiyak sa maingay na hangin sa loob ng sala. Ang halakhak ni Aling Norma ay biglang tumigil. Ang apat na babae sa madyong na banig ay sabay-sabay na pumihit. Tumayo ako doon. Ang tubigulan mula sa buhok ko ay nagpapatulo pababa sa mga pisnging maputla, patak-patak sa pahapaw na sahig na bulaklak. Sa aking mga braso, si Bong ay nakabalot sa payong-payong na nilon. Ang mga labi ng bata ay nanlilim, ang buong katawan ay nanginginig, ang boses ng paghinga ay paos sa dibdib. Ang maramot na pagpasok ng dalawang ina at anak, ganap na kabaliktaran ng mainit na kapaligiran, usok ng sigarilyo at masarap na amoy ng adobo sa kwartong iyon. Nakita ng mga kapitbahay ang aking mukha, agad nagretiro ang mga kamay, itinaboy ang mga lasing na pera sa ilalim ng banig. Si Lola Bebeng ay mahiyain na nagsalita, nagdadahilan. Ay naman, nakauwi ka na pala kasama si Bong Marisol. Malakas ang ulan, basa na ang magkasama. Pribari. Pero walang anumang reaksyon ng pagkakasala o pagkabigla si Aling Norma. Sumilip siya sa amin mula ulo hanggang paa. Ang pakunot-kuntot ng kilay ay hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil sa inis na napagulo ang kanyang madyong. Pinatay niya ang sigarilyo sa ashtray sa banig at nagsalita ng mataas ang boses. Galit na galit. Ano ang ginagawa mo na parang tindak-palo? Nakauwi ka na, kaya dalhin mo na ang bata sa kwarto. Tumayo ka lang doon. Nagbababad sa tubig sa aking sahig, nakakapunasan ko lang. Ang pagpunta para sunduin ang anak ay nahuli ka pa rin, nagpatagal. Pigtayin ko ng mahigpit ang aking mga braso sa panahon ng pag-abot ng bata, ang mga bagang ngipin ko ay nagkakagiling ng hanggang pagod. Sabi ng inay, hinihintay kayo? Bawat salita ay matamis at matuyo, malamig na hindi ko nakilala ang sarili kong boses. Niloko ng inay ang guro para maabot si Bong, tapos iniwan ng inay ang bata sa labas ng bench ng gate sa gitna ng maulan at malamig na gabi para makapaglaro ng mahjong. Sinasabi ng inay na hinihintay niya siya. Ang aking hayag na pagsasalita ay nagbigay ng bigat sa kapaligiran sa loob ng kwarto. Si Lola Minda at ang dalawa pang kapitbahay ay naghanap-hanay ng tingin, nagkainitan. Pero ang aking biyenang babae ay naiiba. Pinuputok niya ang mga baraha sa banig ng malakas, binalin ang mukha at sumigaw. Matalino ka ngayon na? Umuwi ka na at nagmumukha ka agad ng matanda. Asawa ng anak ko at nagharap-harap na sa akin agad. Naiwan ko siya doon dahil sinabi ko sa kanya na hintayin ako para pumunta lang ako at bumili ng candy. Hindi ko naalala ang bata nang humingi ng ulo ko. Ang mga bata ay nababasa ng kaunti, walang pinagkaiba. Paliguanin lang sa mainit na tubig at ayos na. Ginagawa mong parang pinapagtripan ko ang iyong anak. Oo, nalimutan ng inay. Ngumiti ako ng mapait. Ang mga mata ay lumipad pababa sa mga lasing na pera at sa kilalang berdeng 500 piso na nakapalabas sa ilalim ng tuhod niya. Nalimutan ng inay ang apo, pero hindi nalimutan ng inay na kunin ang 500 pisong para sa lugaw ng bata para dalhin sa mahjong. Hindi rin nalimutan ng inay na humihingi ng 300 piso, pangpawis at dugo ko para bumili ng karneng lutuin para sa handaan. Nang tamaan siya sa puso sa harap ng mga katrabaho sa mahjong, pumula ang mukha ni Aling Norma. Itinuro niya ng direkta ang kamay sa aking mukha, nagbaba ng baba ng galit. Tumahimik ka agad. Ang pera na ibinigay mo sa akin ay pera ko na. Ang gastusin ko ay usapin ko. Kung magaling ka, ay manatili ka sa bahay at alagaan mo ang iyong anak. Huwag nang gumastos na magbayad sa akin para sunduin.
Nakatayo ka pa rin? Pumunta sa kusina at suriin ang nilaga na iyon kung malamig na o hindi at ilagay sa kalan. Tumaga ng luya at isawsaw sa plato agad. Nagpapanggap na mag-overtime kaya walang tao sa bahay. Kailangan kong tawagin ang mga kaibigan para hindi mag-isa. Lugi na nga ako, ikaw ay tumaga ng karne para kumain nang maalis ang malas. Bilisan mo. Malapit nang dalhin ni Bien ang boss niya ngayon. Ang galit sa akin ngayon ay lampas na sa lahat ng hangganan ng mga salita. Hindi na ito karaniwang bagay kundi isang nakakatakot na katahimikan bago ang bagyo. Hindi na ako sumagot, walang luhang nahulog pa. Tahimik na lumiko, binuhat si Bong at tuwid na naglakad sa kwarto ng mag-asawa. Iniabot ko ang bata sa kama, mabilis na hinubad ang basa at malamig na damit ng bata. Kinuha ang pinakamakapal na tuwalya at tuyong hinimas ang buhok at pinalamig ang payat na katawan ng anak. Si Bong ay patuloy na nanginginig, ang malaking mga mata ay tumingin sa akin nang nagtataka. Nanay, sinigawan ka ba ng lola? Huwag kang umiyak ha. Ang maliit na kamay ng anak ay dumampi sa aking pisngi. Ang puso ko ay lumambot sa pagmamahal sa anak pero ang loob ay naging matalas na tulad ng talim. Pinilit ko ang ngiti ko, hinalikan ang noo ng bata. Hindi umiiyak si nanay. Matapang na si Bong. Doon ka sa kumot at maayos na humiga ha. Ipinikit ang mga mata. Itinapon ang mga kamay sa tainga. Sasabihin ng nanay, mamaya ay kahit gaano kalakas ang ingay sa sala, ganap na huwag mong buksan ang mata o lumabas. Tandaan mo, maliban kung binuksan ng nanay ang pintong ito at tinawag ka, saka ka lang makalabas. Pangako sa nanay. Ang bata ay maasahang tumango. Hinila ng malalim ang kumot at itinaas ang dalawang kamay para isiksik sa mga tainga. Tumayo ako. Lumabas ng pintuan ng kwarto. Bago isiksik ang pinto, pihit ko ang kandado mula sa loob. Isiniksik ko ang pinto, hiwalay ang kalinaw na mundo ng bata sa larangan ng digmaan na aking gagawin. Bumalik ako sa sala. Ang tatlong kapitbahay ay nag-aabang na umalis dahil napakasikip na ng paparating na bagyo, pero si Aling Norma ay hawak pa rin ang kamay ni Lola Bebeng, nagbubulong-bulungan. Umupo ka lang doon. Si Bien ay darating kaya magmadyong lang tayo sa loob, iniwan na lang siya. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko papunta sa gitna ng kwarto. Ang mga mata ko ay hindi tumitingin kay Aling Norma o sa mahidyong na banig. Ang aking mga mata ay nakakulong sa kahoy na istante sa dingding. Doon ang malaking bote ng mamahaling alak ni Bien ay nakatayo ng maringal, ang kulay ng pulot ay kahali-halina at maganda. Ang makapal na baso na iyon ay simbolo ng pagmamalaki, ang mukha, ang katawan ng walang kabuluhang pagmamalaki at malupit na kapangyarihan ng bahay na iyon. Mas mahalaga ito kaysa sa buhay ni Bong. Lumapit pa ako ng 2 hakbang, iniakbay ang kamay sa malamig na gilid ng bote. Isang alon ng kuryente ang dumaloy, pababa, sa aking gulugod. Sa tamang oras na iyon, mula sa labas ng eskinita, ay dumating ang pamilyar na ingay ng motorsiklo. Ang boses ni Bien ay malakas mula sa paanan ng hagdan. Ang tinig ay puno ng kasiyahan ng isang taong nagpapakita ng sarili bilang haligi sa harap ng iba. Tuloy kayo sir, sa amin sila sa ikalawang palapag, kwarto 2-4, dalhin ko pa ang beer. Inihanda na ng asawa ko ang adobo at mamahaling alak. Ngayong gabi ay hindi tayo aalis nang hindi lasing. Ang ingay ng paa ay malakas sa hagdan. Si Bien ay lumabas sa pintuan, isang kamay ay humahawak ng beer, ang mukha ay namula sa pawis, ang bibig ay may sigarilyo. Nakita niya akong nakatayo sa gitna ng bahay, basa at magulo. Agad nagkunot ang kilay. Ang pangkaraniwan niyang puukasal ay nanggaling na uli. Ano ang ginagawa mo na parang poste sa gitna ng bahay? Sinabi ko sa iyo na magayos ng hapagkainan. Bakit ang bahay ay katulad ng basurahan? Saan ang adobo? Saan ang alak ko? Handa ka na bang magbuhos sa baso? Mabilis na. Nakarating na ang boss ko sa pintuan. Nang matapos ang salita ni Bien, ang tinatawag niyang boss ay lumitaw sa pintuan, nagtatago ng payong, sumilip sa loob. Si Aling Norma na nakakita ng mahalagang bisita ng anak
agad nagmamadaling tipunin ang mga pera sa banig. At ako lumabas ng isang hakbang. Ang dalawang kamay ay buong yumakap sa magkabilang tagiliran ng malaking bote ng alak. Nginasab ko ang ngipin, sumandal sa dalawang talampakan at nagbukas ng lakas mula sa buong katawan, lahat ng galit, lahat ng paghamak, at lahat ng kirot para kay Bong. Itinaas ang mga kamay at itinambak ng direkta ang malaking bote sa gitna ng madyong na banig. Isang malakas at matunog na nakasasakit sa tainga ay lumabas tulad ng bomba. Ang makapal na baso ay tumama sa pahapaw na sahig na may napakalakas na lakas, sumabog sa libu-libong manipis na sirang piraso na lumipad sa buong kwarto. Ang mga sirang baso ay kumain sa dingding at pinunit ang banig. Ang maanghang na amoy ng alak, ang matapang na samyo ng patis, at lahat ng iba pa ay nagpasama para lumikha ng isang nakakaasim na pinagsamang amoy. Ang buong kwarto ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Naroon lang ang malayolayang ingay ng telebisyon at ang tunog ng bula ng alak sa mga biyak ng sahig. Si Lola Minda at ang dalawang kapitbahay ay puti ang mukha. Ang mga kamay at paa ay nanginginig, pinagsiksikan ng isa't isa, pabalis sa sulok ng dingding, hindi makapagsalita. Diyos ko, sira na siya. Talagang sira na. Si Aling Norma ay nakaupo ng tahimik sa paddle ng alak. At si Bien ang lalaking lagi nilang kinukunan ng lakas. Laging nagmamalaki na siya ang haligi, laging nagbibigay ng mga utos, sa sandaling iyon ay nakatayo nang hindi gumagalaw. Ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago mula mapula patungo sa putla, pagkatapos ay asul ng asul dahil sa gulat at hiya. Tumingin siya sa kanyang milyon-milyong pera na naging putik sa sahig, pagkatapos ay dahan-dahing lumingon sa pintuan. Ang boss ni Bien, ang pinakamahalagang bisita, ay namutla ang mukha. Ginamit niya ang payong para takpan ang mukha para maiwasan ang mga buweltang baso. Ang mga mata ay tumingin kay Bien ng puno ng pagkabagabag, pagiling at takot. Humakbang ako ng isa. Tinapak ang aking sapatos sa mga baraha na lumulutang sa pudel ng alak. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Bien at malakas na nagsalita para marinig pa ng boss na nakatayo sa labas ng pintuan ang bawat salita. Ano ang nangyari, Bien? May mahahalagang bisita sa bahay at hindi ba nila aalok ang mamahaling alak na kung saan ay personal na iniwan ng inay mo ang apo sa labas ng paaralan sa gitna ng maulan at malamig na gabi para makabilhan? Palagi mong sinasabi na maayos ka at mapalad ang bahay. Bakit hindi mo ikwento sa boss mo? Para maayos ang handaan, personal na kinuha ng inay mo ang 500 pisong pambili ng gamot para sa umuubok na apo para maglaro ng mahjong. Si Bien ay nanginginig. Ang mga ngipin ay nagkakagiling. Ang kanyang pagmamalaki ng pagiging lalaki ay hubad sa harap ng kanyang amo, mas masakit kaysa sa anumang palo. Lumingon ako ng direkta sa mukha ng boss, yumuko ng isang beses. Malamig ang boses. Humihingi ako ng pagpapaumanhin, sir. Ngayong gabi ay abala ang aming pamilya sa libing ng konsyensya ng maginaroon. Ang mga alok ay handa na rin sa sahig dito. Maaari kayong umalis ng maayos, patawad, at hindi ko kayo matatanggap ngayon. Pagkatapos ng pananalita, tinansya ko ang aking mga kamay, itinulak ang basa kong buhok sa noo, isang nakakaaliw at kasiyasiyang pakiramdam ang dumadaan sa aking katawan. Ang peking balat ng pamilya, sa wakas ay personal ko itong binasag nang may isang malakas na tunog at kasiyahan. Ang mataba na boss ay nakatayo sa labas ng pintuan nang may masalimuot na tanawin. Ang sulok ng bibig niya ay nanginginig. Ang mga mata niya mula sa pagkamanghang lumipat sa pagkabagabag, pagkatapos ay nagpadala kay Bien ng isang tingin na puno ng paghamak. Walang gustong makialam sa isang lalaking hindi maayos ang sariling bahay. Ang asawa ay galit hanggang sa pagbasag ng gamit sa harap ng bisita. Mabilis niyang itinago ang payong, nahiyaing humakhak ng lalamunan. Bien, ang usapin ng pamilya mo ay magulo. Sa tingin ko ay hindi angkop na dito na magstay pa ako. Ayusin mo ang problema sa bahay at pakiusap pagsamahan ang asawa mo. Mayroon akong biglang kita, uuwi na muna ako. Sinabi iyon at hindi na naghintay,
para makipagtalo ni Bien. Lumiko ng mabilis ang boss, umani sa hagdan nang parang tumatakbo, kahit pa iniabot ni Bien ang kamay at sumigaw ng pagsunod. Sir, sir, pakikinig muna. Ang asawa ko ay sira ngayon. Ang mga yabag ay lumayo. Ang entablado ngayon ay nanatili sa mga mukha ng mga nasa loob ng bahay at sa basang larangan ng digmaan. Ang kahihiyan ng mapapahiya sa harap ng amo, kasama ang nakita niyang milyon-milyong alak na naging putik sa sahig, ay ginawa si Bien na tulad ng isang maligasgas na hayop na tinatusok. Ang mga mata niya ay namula. Sinipa niya ng malakas ang isang case ng beer papunta sa sulok ng dingding, lumikha ng isang malakas na tunog, pagkatapos ay lumiko ng mabilis sa akin, nagngangalit. Gaga, gagawin mo ako ng hiya sa harap ng boss ko, basagin mo ang aking mamahaling alak, papatayin kita. Sumugod si Bien pasulong, tinapak ang mga paa sa mga sirang baso at sa pudel ng alak. Binalin niya ang malaking braso pataas, nagtipon ng lakas para bumagsak ang isang sampal na makapagpapanumbalik ng kanyang nabawasang kapangyarihan sa akin. Pero hindi ako umatras. Hindi rin ipinikit ang mga mata o itinaas ang mga kamay para depensahan ang sarili tulad ng dati. Ang kanyang kamay ay tumigil lamang ilang pulgada mula sa aking pisngi, nanginginig ng malakas. Sampalin mo. Bawat salita ay binababa, malinaw at tumitigas sa tahimik na espasyo, matalas tulad ng patalim. Sampalin mo para mas maging malakas ang papel mong haligi ng pamilya. Sampalin mo para itago ang katotohanang personal na kinuha ng inay mo ang pambili ng gamot ng apo para maglaro ng mahjong. Sampalin mo ako ng isa at ipinangako ko na bubuksan ko ang pintong ito, sisigaw para marinig ng buong apartment complex kung gaano kasama ang inyong pamilya. Irereporta ko sa pulis ang kaso ng pag-aabuso at pagpapabaya sa bata sa lansangan. Naudlot ni Bien ang kanyang sarili sa harap ng aking tapang. Ang sampal ay hindi natuloy pero ang kamay ay ayaw pang bumaba. Humihinga siya ng hinahabol-habol tulad ng kalabaw na humihila ng karo. Sinasabi mo akong nagsinungaling sa iyo. Ang nanay ko ay hindi gagawa ng ganyan sa iyong anak. Nagbibintang ka para takpan ang iyong krimen ng pagpapasira ng ari-arian, tama ba? Nang narinig ng anak niya na binanggit ang sarili niya, si Aling Norma na nakaupo sa sahig ay biglang nakahanap ng paraan. Ang dalawang kamay ay umakbay sa kanyang dibdib, itinanghal ang leeg sa kisame, bukas na bukas ang bibig para huminga ng mabilis. Pagkatapos ay nagsimulang humiyaw ng napakalugod-lugod, kahit na ang kanyang damit ay nakalubog sa puddle ng alak na may patis. Inay ko naman, lupa at langit, mga kapitbahay, halika't tingnan ninyo ang manugang na ito na gustong patayin ang biyenang babae niya. Nagbibintang siya ng maling bagay sa aking pagkatanda. Ay nako, naghihikab ang dibdib ko, ang dugo ko ay pataas na, pumunta na sa utak. Nasaan si Bien? Tawagan ng ambulansya ang nanay, mamamatay na ang nanay sa sakit. Sumisigaw siya ng sabay sa pagsasalita niya at umundayundoy, ang luha at sipon ay nanghahalo sa mukha niya, ang mga lasing na pera ay nakadikit sa mukha at kamay niya na mukhang katawa-tawa na ang lahat. Ang tatlong katrabaho ni Aling Norma sa mahjong ay wala na rin anumang interes na makisama. Si Lola Bebeng ay agad nakuha ang kanyang sombrero at nagatubili. Ay naman may usapin ang bahay ninyo, uuwi na ako para lutuin ang kanin ng matatanda ko sa bahay. Hindi ko sineseryoso ang pera, okay? At lumayas na. Pagkatapos ay dahan-dahang lumayo si Lola Bebeng, lumipas sa harap ni Bien papunta sa hagdan ng parang takbo. Ang dalawa pang babae ay sunod-sunod na lumabas sa likod. Nakita ni Bien ang ina na nanghihina, agad bumaba ang kamay at nalilito na humakbang pasulong para tulungan ang ina. Inay, ano ang nangyayari sa iyo? Napapagod ka ba? Hindi pa ako namamatay, hindi ka pa kailangang umiyak para sa akin. Malamig kong nagsalita, pinuputol ang murang palabas ng dalawang ina at anak. Nakipag-ugnayan ko ang mga braso sa harap ng aking dibdib, tumingin ng diretso kay Aling Norma na bahagyang bumubukas ng isang mata para abisuhan ang aking kilos. Nagmamalaki kang tumangis?
Noong personal na kinuha ng inay ang 500 piso sa bulsa ng blusa para dalhin sa mahjong at inakbayan mo ang baraha sa banig at sumigaw ng bayad na sa bangkada. Bakit hindi tumaas ang dugo mo noon? Noong sinabi mo sa guro na dadalhin mo ang apo para kumain ng pritong saba tapos iniwan mo ang bata sa malamig na bench ng gate ng paaralan sa ilalim ng ulan para makipagkita kay Lola Bebeng. Bakit hindi lumabas ang sakit ng puso mo noon? Lumingon ako ng tuwid kay Bien, matitgas ang boses, direktang itinuro ang daliri sa kanyang mukha. Ikaw naman, nababahala ka sa mamahaling bote ng alak? Sa sandaling iniwan ng anak mo sa labas ng paaralan, basa-basa at nanlilim, na pagod na pumapatawag ng nanay, naalala mo ba siya? O naalala mo lang ang mura mong pagmamalaki sa harap ng ibang tao? Nagpapasikat ka na ikaw ang haligi ng pamilya, pero ang pambili ng pagkain ng anak bawat buwan ay ako ang nagdadagdag. Nakiisa ka sa inay mo para pilitin akong magbigay ng pera para bumili ng karne para sa mga kaibigan mo at itulak ang responsibilidad ng pagsundod sa anak sa akin. Ang buong bahay na ito, mula itaas hanggang ibaba, ay isang grupo ng walang pusong selfish. Ang mga salita ko ay tulad ng mabigat na martilyo na paulit-ulit na tumamang sa mukha ni Bien. Natigil siya sa bibig. Ang mukha ay gumiray-giray. Pero ang ugali ng pagmamalaki ay hindi pinahihintulutan siyang aminin na mali. Nagtaas si Bien ng boses para manalo ng argumento, ginamit ang karapatang maging asawa para patayin ang aking lohika. Tumahimik ka, ang mga babae ay hindi alam ang mga bagay na kailangan nilang alam. Ang pagkatalo ng bata ay maliit na usapin. Ang nanay ko ay matanda na, nakalimutang sandali, hindi naman namatay ang sinuman. Si Bong ay buhay pa rin sa kwarto roon, pero ang bote ng alak ko ay totoo ang halaga at totoo ang presyo. Ngayon kung hindi mo mababayaran ang bote, palalayasin kita sa bahay. Ngumiti ako. Ang tuyo at maanghang na tawang iyon ay lumabas sa gitna ng larang ng digmaan na amoy patis at ginisang karne. Palayasin ako sa bahay. Kinabit ko ang kilay, inilabas mula sa bag ko ang telepono na may ilang patak pa ng ulan. Bago mo palayas ako at bago ipagpatuloy ni Aling Norma ang kanyang palabas, dapat munang tingnan ng dalawa sa inyo ito para malaman kung sino ang dapat lumabas sa bahay na ito. Tinitigan ni Bien ang telepono sa aking kamay, ngumisi ng mapangasar, ang ngiti ng isang taong naniniwala na hawak niya ang lahat. Ano ang gagawin mo? Tatawag sa ate mo para isumbong o tatawagin ang pulis para hulihin ako? Sige, tumawag ka. Tumawag ka ng agad para makita ng lahat ang uri ng babaeng sira ang ulo na sinira ang mga gamit na nagkakahalaga ng libo-libo ng asawa palaban sa biyenang babae hanggang sa nanghimatay ito. Iisipin mong natatakot ang bahay na ito sa iyo. Hindi ako nagalit. Hindi rin nagpakadala sa murang hamon. 1 buwan na ang nakalipas nang napansin kong ang pera sa aming pantustos ay laging nawawala ng walang dahilan kasama ang mga pasa sa katawan ni Bong na laging sinasabi ni Aling Norma na kaya ng batang bumagsak ng mag-isa. Lihim akong nagipakabit ng isang maliit na kamera na itinago sa isang charger na nakaplug sa tabi ng telebisyon. Ang kamerang iyon ay direktang nakaturo sa buong espasyo ng sala, nagtatala ng larawan at tunog, at direktang nakakonekta sa aking telepono. Dahan-dahang binuksan ko ang lock ng screen, pinasok ang app, hinila ang timeline pabalik sa tamang segment ng video na naitala ng mga 12:00 ng hapon kinabukasan. Pinalakas ko ang tunog sa pinakamataas. Akin, pakinggan mo ng mabuti para marinig mo kung sino ang dapat tumawag ng pulis. Pinindot ko ito. Mula sa speaker ng telepono, isang dialogo ay malinaw na lumabas. Hindi ang boses ng paghihinabing masakit, kundi ang matuwid na boses ni Aling Norma, halong boses ni Bien na nagrereklamo. Inay, kinuha ko sa bag ni Marisol ang sobre ng bayad sa tuition ngayong buwan para sa bata at ibinigay sa iyo ito. Kunin ang 15,000 pisong ito para ayusin ang utang sa sport betting. Kung hindi ay darating ang mga buwaya sa trabaho at mabibigyan ng kahihiyan. Iyon ang boses ni Aling Norma.
Pagkatapos ay mga ingay ng pagbibilang ng pera at boses ni Bien, ang lalaking malakas na nagmamalaki na siya, ang haligi ng pamilya, ang taong kumikita ng pera at nagpapalawak ng relasyon. Inay, paano kung matuklasan niya ito? Noong nakaraan ay kumikita na rin siya ng 5,000 piso ng pambili ng pagkain niya. Ay naman, wag nang magalala. Bukas ay magdadahilan akong nagkasakit uli ang tuhod, pipiliting magbigay ng pera para sa grocery. Ang tanga mong manugangan, kapag pinagsabihan mo ng kaunti, tinakot ng diborsyo, ay biglang mapapagod at kukuha ng pitaka. Kilala ko na ang mga taktika niya. Ang pera niya ay pera rin ng bahay na ito. Ikaw ang asawa niya, kaya may karapatan kang gumamit. Kung inungkat niya ang pera, ay pilitin mong maglabas ng higit pa para sa pagpapalaki ng handaan. Ang video ay tumigil. Ang hangin sa kwarto ay naging tulad ng nagyelo. Ang pag-atake ng sakit sa puso ay biglang nawala. Si Aling Norma ay dahan-dahanang tumayo. Ang mukha ay puti tulad ng bangkay, naguutal. Keka, ikaw ang bagay na ito. Saan nanggaling? Pinabagsak ko ang malamig na tingin sa kanya. Bakit ganyan, inay? Bumaba na ba ang dugo ninyo? Tigil na ba ang tibok ng puso? O kailangan ng inay na ipagpatuloy ko ang kamera ng 5:00 ng hapon ngayong gabi? Nang kinuha ng inay ang 500 piso mula kay Bong at tinanggihan ang bata, sinalita na siya ay pasanin at inutusan siyang lumabas sa bench para makalaro ng mahjong. Si Bien ay nakatayo ng nakapatong sa sapatos sa mga sirang baso. Ang mukha ay namula sa galit na ngayon ay nagbabago patungo sa putlang puti at pagkatapos ay kulay abo. Ang kahihiyan ng mapagalinlangan nang ang belo ng lalaking nagtatrabaho ng malaking bagay ay naalis, nabunyag ang katotohanan ng isang tao na sugalero, nagnakaw ng pambili ng gatas ng sariling anak para bayaran ang utang. Ikaw, naglagay ka ng kamera para subaybayan kami. Naguutal si Bien. Nanginginig ang kamay na nakaturo sa aking mukha. Ang masamang babae, nagtatago ng plano para patayin ang asawa at biyen ng babae. Masamang plano, nagpataas ako ng tawa. Isang mapait na tawa na sumira sa gitna ng larangan ng digmaan na amoy alak at karne. Humakbang ako pasulong. Pinilit si Bien na umatras. Kung hindi ko ginawa ang pag-iingat, personal na gagawin ng magina ninyong dalawa ang pagkatok hanggang sa buto ng aking anak at akin. Ikaw ang haligi ng pamilya daw. Anong haligi kapag nagsabwatan ka sa matandang ina para manakaw ng pitaka ng asawa, nagnakaw ng bayad sa tuition ng anak para bayaran ang sugal? Nababahala ka sa mamahaling alak, pero ang 15,000 piso ng aking pawis at dugo na pinaghandaan ko para sa anak, kinuha mo ng tulad ng isang balahibo. Ako. Nawalan ng maipagtanggol si Bien, nag-ikot ang mga mata para maghanap ng paraan ng pagdadahilan, pero harapan na ang ebidensya, wala ng paraan para tumanggi. Nang naipit sa dulo ng landas, ang ugali ng isang hamak na tao ay bumalik. Sumigaw si Bien, sinugod ako para agawin ang telepono. Ibigay ang telepono, i-delete mo agad ang video na iyon. Ibigay, mabilis akong umurong, itinusok ang telepono sa bulsa ng pantalon. Ang mga mata ay matalas na nakatayo kay Bien. Huwag kang umabuso, pero sasabihin ko sa iyo, lahat ng video at recording ay naibackup ko na sa cloud at ipinadala sa ate ko at sa abogado. Kapag hinawakan mo ako ng kahit isang daliri ngayong araw, bukas ang video ay nasa desk ng management ng industrial park kung saan ka nagtatrabaho. Tingnan natin kung ang iyong maskara ay may matitira ang lugar para itago. Nang makita ni Aling Norma ang anak na nahuli, nalaman niyang hindi na makalalaban, nagbago ang taktika. Gumugulong siya sa paddle ng alak, hinawakan ang basang suksok ng aking pantalon, nagsimulang umiyak ng peke, mga luha ng buwaya ay dumadagsa. Marisol, hinuhumingi kita ng tawad. Ang inay ay nagkasala, nakalimot. Si Bien ay may utang na nag-pressure sa kanya, kaya kailangan kong gawin iyon. Tayo'y iisang pamilya, isara ang pinto at mag-usap tayo, huwag ilantad ang lahat at mapapahiya ang lahat. Pangako mula ngayon ay titigil ang inay, hindi nahahawak ng kahit isang piso mo. Dahil kay Bong ay maliit pa siya, huwag hayaang madurog ang pamilya. Dahil kay Bong,
Pumintig ako ng malakas, naulol ng malakas ang paa para maalis ang malagkit na kamay na puno ng patis ni Aling Norma sa aking pantalon. Ang galit ay bumugsong muli ng mapait sa lalamunan. Huwag gamitin ang aking anak bilang kalasag. Nang iniwan ng inay siya sa labas sa ulan ng gabi, nanlilim ang mga labi. Nagtitiis inisip ba ng inay na apo siya? Kayo ng anak ninyo ay hindi kinikilala kami bilang pamilya. Itinuturing ninyo ako bilang ATM at katulong para sa walang katapusang pagmamalaki ninyo. Umatras ako, tumayo ng tuwid, huminga ng malalim. Ang masuklam na hangin sa kwartong iyon ay nagpapagana sa akin na magsuka. Dumating na ang oras para tapusin ang nakakakilig na palabas. Ngayon ay hindi ko sinibasib ang mga gamit para magkagalit. Sinabi ko na ang aking sarili. Tinitigan ko ng diretso si Bien, bawat salita ay malamig at walang emosyon. Sinabi mo na, palalayin mo ako sa bahay kung hindi ko mababayaran ang alak, tama ba? Hindi mo na kailangang palayasin. At tandaan mo rin kung sino ang nakasign sa kontrata ng pagpapaupa ng bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Bien, halos mapahilakbot. Inilagay ko ang kamay sa aking bag. Dahan-dahan ang hinango ang isang manipis na folder ng mga dokumento na nakabalot sa waterproof na bag. Inilabas ang puting papel na may makapal na titik, pinuputol ang pahapaw ng mesa, inilayo papunta kay Bien. Buksan mo ng maayos ang mga mata mo at tingnan, Bien, kung sino ang may karapatang palayasin ang sinuman sa bahay na ito. Biglang umatras si Bien ng isang hakbang tulad ng may nasaktan. Lumingon siya sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng fluorescent, ang malalaking letrang timusok ng direkta sa retina niya. Kasunduan ng pagpapaupa ng Apartment Unit 204, pangalan ng nanay sa bahay, Marisol Santos. Ano ito? Naguutal si Bien, nagpataas ng mga mata, itinuro sa papel, ang boses nanginginig ng isang taong nawawala ang kanyang huling sandigan. Kasunduan ng pagpapaupa. Ikaw ang nakasign. Pinandilatan ko ang kamay sa harap ng dibdib ko, ngumisi ng may paghamak. Tama, ako ang nakasign. Sa loob ng 3 taon, mula nang magpakasal tayo, nagmamalaki kang haligi ng pamilya, sinasabi mong inaalagaan mo ang bahay na ito. Pero subukan mong alalahanin sa loob ng 36 na buwan. Nagkaroon ka ba ng araw na inilabas mo ang pitaka at nagbayad ng 6,000 piso na renta nang wala kang ibang dahilan? O ang iyong suweldo ay abala sa negosyo, sa pagbabayad ng utang sa sugal, sa pagbili ng mamahaling alak para sa boss? Lahat ng bayad ng pangungupahan, kuryente, tubig, basura, lahat ito ay galing sa 3 kuwentang suweldo ng accountant na kanina lang ay pinaginsulto ng magina ninyo. Ikaw naglakas loob kang lihim na nakapirma ng higit sa iyo. Nagwika si Bien ng malakas. Ang pagmamalaki ay nabunyag hanggang sa kahubaran na nagpapabaliw sa kanya. Hindi ko itinago ito. Pinuputol ko ang boses ng matalas dahil sa iyong walang malasakit. Nang nagdala ang may-ari ng bagong kontrata, 3 araw kang wala dahil sa pag-iinom at hindi ka bumabalik sa bahay. Kailangan kong gamitin ang aking pangalan para may tirahan ang anak namin. Nagbayad na ako ng huling renta noong nakaraang buwan. Kaya ang dapat lumabas sa bahay na ito ay hindi ako, kundi ang magina ninyo. Napagtanto ni Aling Norma ang mapanganib na katotohanan. Agad siyang kumapit sa gilid ng mesa at sumigaw ng malakas. Marisol, sira ka ba? Mag-asawa at nagtatalo. Palalayas mo ang asawa, palalayas ang biyenang babae sa gabi sa ilalim ng ulan. Patalim ka iyon. Kapag puminsala ang Diyos, pinalain ang mga nagnakaw ng pambili ng gatas ng apo para gamitin sa sugal. Huwag gamitin ang Diyos dito para takutin ako. Ang masamang karma sa bahay na ito ay ginawa ng sarili mong mga kamay at ng anak mo. Nang makita ni Bien ang inay na humahamon sa pamamagitan ng pagmamalaki at karahasan nang hindi siya magtagumpay, nagbago ang ugali. Ibinaba niya ang boses at pinilit na magpakita ng isang hitsura ng paghihirap. Humakbang si Bien papunta sa akin. Marisol, nagkamali ako. Libu-libong beses na humihingi ng tawad. Sa usapin ng pera, sa pagkakamali ng inay, sisabihan ko siya.
Sinira mo na ang alak, sabi-sabihin na itong paglabas ng galit. Tayo ay mag-asawa, Marisol, at si Bong din. Si Bong ay kailangan ng ama. Kapag pinaalis mo ako, pag lumaking bata na walang ama ay magdurusa ito. Narinig ko ang pangalan ni Bong na nanggagaling sa bibig ni Bien at nakakaramdam ako ng pagduduwal. Inilabas ko ang pangalawang papel mula sa folder. Malamig na ibinagsak ito sa ibabaw ng mesa, ibinabaw sa kasunduan ng pagpapaupa. Iyon ay ang petisyon ng diborsyo na may berdeng tinta ng aking pirma. Wala kang karapatang banggitin ang aking anak. Bawat salita ay matigas at mapagpasya. Ang amang tinutukoy mo ay sino? Siya ba ang taong lihim na nagkuha ng 15,000 pisong bayad sa tuition ng bata para magsugal? Ang taong nakita ang anak na iniwan sa labas ng ulan nang walang kahit isang katanungan at nagabala na pilitin ng asawa na tumaga ng luya para sa mga katrabaho ng inuman? Si Bong ay hindi mamamatay ng walang ama, pero kapag nasa bahay na ito, isang araw ay ibebenta ng lola nito ang bata para mabawi ang talo sa mahjong o itatapon ng ama nito sa labas ng bahay dahil abala sa pag-iinom. Ikaw, kailan ka nagpirma? 3 buwan na ang nakalipas. Tahimik akong sumagot. Mula ng araw na sinampalan mo ako at nagasgas ang aking pisngi dahil ayaw kong mangutang ng mataas na interes para sa iyong utang. Inihanda ko na ito sa bag at naghihintay sana na magbago ka para sa anak. Pero ngayong gabi, personal ng magina ninyo na pinutol ang huling sinulid ng pag-asa. Pirma mo na. Nang marinig ni Aling Norma ang salitang diborsyo ay tunay na nagulat. Nalaman niya na kung aalis ako ang gintong puno ng pera, mawawala ang tirahan, pagkain at libreng pambili niya. Ang magina ay magiging walang pera at may malaking utang sa sugal. Gumugulong siya sa sabaw ng alak papunta sa akin, mahigpit na kumapit sa aking pantalon habang umiiyak ng peke. Marisol, nag-aalab sa iyo ang inay. Huwag iwanan si Bien, siya ay tanga, nakalimot ang inay, ngunit nalalaman na ang sala. Bukas ay titigil ang inay sa mahijong, mananatili sa bahay para alagaan ang apo para makapagtrabaho ka. Anak, ang isang buhay na lalaki ay maraming puna, tatawanan ka ng lahat, mapapahiya. Umurong ako ng isang malalim na hakbang. Itinupi ng malakas ang basa at patistakak na kamay niya palayo sa gilid ng aking pantalon. Ang mga mata ay malamig na walang anumang alon ng pag-aalangan. Ang mga tao ay hindi nagpapalaki sa akin kahit isang araw, hindi nagbibili ng gamot para sa aking anak kapag may sakit. Hindi ko kailangan nilang isipin kung ano ang pinagtutuwaan nila. Huwag akong salahin, inay. Pumunta sa mahjong ni Lola Bebeng. Ngayon ay pakinggan ninyo ng mabuti. Tiningnan ko ang relo sa aking kamay. Ang maikling kamay ay tumpak sa 8:00 ng gabi. Ngayong gabi ang anak ko at ako ay aalis mula dito. Bukas ng umaga, 8:00, babalik ako sa bahay na ito kasama ang mayari para ibigay ang mga susi. Mula ngayon hanggang sa oras na iyon, ang dalawa sa inyo ay mag-aayos ng mga damit, maglilipat ng gamit, at lilinisin ang maduming larang ng digmaan na ito. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Kung bukas ng 8:00 ay pumasok ako at naroon pa rin ang mga gamit ng magina ninyo, tatawagin ko ang pulis ng barangay para pilitin at isama rin ang video ng pagnanakaw. Ingatan na ang huling piraso ng dignidad ninyo. Pagkatapos ng pananalita, hindi ko na tinignan ang maputing mukha ni Bien o ang pekeiyak ni Aling Norma kahit isang sandali pa. Lumiko ako, mga hakbang na matatag patungo sa kwarto. Bago isara ang pinto, ibinaba ko ang kandado mula sa loob, isiniksik ang pinto, hiwalay ang walang muwang na mundo ng bata sa larangan ng digmaan. Si Bong ay nananatiling nakakululong sa kumot, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakatupi sa mga tainga tulad ng aking sabi. Nang nakita niya akong pumasok, binuksan ang malaking mga mata na puno ng luha at iniabot ang dalawang kamay, tumawag, Nanay Marisol. Ang luha ko ngayon ay dumadagsa, pero hindi na iyon luha ng pag-aalboroto, iyon ay luha ng kalayaan. Mahigpit ko siyang niyakap, nag-ipon ng ilang damit ng dalawa sa isang maliit na bag
at ibinuhos sa balikat. Tara na, Bong. Ang nanay at ikaw ay aalis na mula dito. Mula ngayon ay walang sinuman ang magpapaupong iyak sa iyo sa ulan pa. Binuhat ko ng buo ang anak, tuwid na lumabas sa sala. Tinapak ang mga sirang baso at paddle ng alak, itinulak ang bakal na pinto, lumabas sa madilim na koridor. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo, ang buhay ng aking anak at ako sa bahay ng aking ate ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Ang bahay ni na Ate Elena at Kuya Antonio ay mga ilang kilometro mula sa lumang apartment ng aking mag-asawa. Isang maluwag at mainit na bahay at pinakamahalaga, walang amoy ng usok ng sigarilyo, walang mga palaaway na sigaw at walang kalansing ng mahjong na dumadagsa sa iyong pandinig. Si Bong, matapos na reseta ng doktor at regular na pag-inom ng gamot, kasama ang mga mangkok ng tadyang na laga na personal na niluto ni Ate Elena, ay huminto na ang ubo. Nang Linggo ng umaga, ang ilang mainit na sinag ng taglamig na Maynila ay dumaan sa bintana. Si Bong ay nakaupo, nag-aayos ng Lego sa malambot na karpet ng sala, kumakanta ng mahinahon. Habang tinitingnan ang walang muwang ng ngiti ng anak, nalaman ko na ang desisyong gibain ang peking balat ng pamilya ay ang pinakatamang ginawa ko sa loob ng 32 taon ng aking buhay. Ang ingay ng doorbell ay malakas at paulit-ulit, sinira ang tahimik. Si Ate Elena, na nag-aayos ng gulay sa kusina, ay agad tumakbo sa koridor. Sinong bata ang nagbebel ng tulad ng humihingi ng utang sa Linggo ng umaga? Hayaan, titingnan ko. Nang bahagyang bumukas ang kahoy na pinto, ang boses ni Ate Elena ay biglang tumaas, mapangasar at puno ng paghamak. Ay, anong mahahalagang bisita? Anong hangin ang nagdala ng biyenang babae at minamahal kong bayaw dito? Hawak ko ang mainit na tasa ng kape, narinig ang boses ni Ate Elena at biglang tumigil. Ang puso ko ay bahagyang nanginig, pero agad na isang layer ng malamig na yelo ang bumabalot sa isip ko. Ibinaba ko ang tasa, dahan-dahan ang lumabas sa pintuan. Sa labas ng pintuan ay si Aling Norma at si Bien. Kung hindi ko personally nakita, mahirap ko makikilala ang 2 taong palaging nagmamalaki sa kanilang dignidad 3 araw na ang nakakaraan. Si Bien ay tila hindi nagahit, pantal ang mga mata, ang plansadong polo ay kulubot. Si Aling Norma naman ay nakadamit ng matandang damit na kupas na, buhok na magulo. Ang mga mata ay nagsisikap na gumawa ng ilang patak ng luha sa sulok ng mata. Sa mga kamay ni Aling Norma ay isang hawak na basket ng prutas. Sumilip ako sa basket at halos tumatawa ng malakas. Isang payat na basket, sa loob ay isang nanlata na saging, ilang tuyong mansanas na nakabalot sa mura, at pulang cellophane na bilhing pabilis sa kanto, siguradong hindi pa aabot ng 100 piso ang halaga. Ganap na kabaliktaran sa 15,000 pisong bayad sa tuition ni Bong na lihim nilang ninakaw at kabaliktaran sa mamahaling alak na libo-libo ang halaga na minsay iginagawa ni Bien ang lahat. Nang makita akong lumabas, si Aling Norma ay tulad ng nakahanap ng ginto. Iniwas niya si Ate Elena at agad pumunta sa loob ng bahay, agad nagsimula ng pamilyar na palabas na may nagpapanggap na boses. Marisol, inay dito. Ilang gabi na akong gising. Basta isara ko lang ang mga mata ay inaalala ko ang apo at hindi makatulog. Alam ng inay na matanda na, nakalimot at nagkamali. Ngayon ay sinundan ni Bien ang inay para dalhin ang basket ng pinakamainam na prutas para humingi ng tawad sa mga ate roon. Humingi ng tawad sa iyo. Saan ka uuwi, anak? Bumalik ka para sa inay. Sa bahay mo, inay. Pinandilatan ko ang mga braso sa harap ng dibdib ko. Ang boses ay malamig at matalas na puputol sa pekiiyak na nagtatangkang daloy. Ang apartment unit 204 na iyon, ng 8:00 ng umaga ng Sabado ay personal ko nang isinauli ang susi sa mayari. Ang kasunduan na nakapangalan sa akin ay kinansela ko na. Narinig ko na nang dumating ang mayari para palayasin kayo, kayo ni Bien ay nagtatalo pa rin dahil walang nagbabayad ng renta ng bagong buwan. Ngayon ay sinasabi ng inay na bumalik daw ako sa bahay na maldito na pinilitan pang umupa ni Bien ng mabilis.
Nang nabunyag ang katotohanan hanggang sa walang natirang pantakip, namula ang mukha ni Aling Norma pagkatapos ay natigilan. Ang tampak na bagay na ito ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang panapanahong pagmumura. Ang magina ay walang pera. Ang suweldo ko bilang accountant ay pinutol na. Ang credit card ni Bien ay puno ng utang at inaanods ng mga nagpapautang na may interes. Nang wala na akong tumatagay para alagaan, ang peking mataas na estatus ng magina ay bumagsak sa loob ng isang gabi. Si Bien na nakatayo roon, nang nakita ang ina na napahiya ay naghakhak ng lalamunan. Ang ugali ng pagmamalaki na nakatanim sa dugo ay hindi pinahihintulutan siyang ganap na yumuko kahit na kailangan niyang pumunta para lumuhog sa asawa. Nakunot ang kilay niya at nagpahayag ng kahulugan ng pagtuturo. Marisol, ang inay ay naglakbay ng malayo para pumunta rito, mahinahon na naghingi ng tawad. Bilang asawa ay kailangan mong maging makatuwiran kahit kaunti. Ang mga babae ay hindi dapat basta na lang umalis at magdala ng mga gamit sa tuwing may tampuhan. Nagpaupa na ako ng isang silid-bahayan malapit sa industrial park, maliit man ng kaunti pero ang mag-asawa at anak ay magkakasama sa kabuhayan. Kuya Bien, humakbang ako ng isa. Ang mga mata ay direktang nakatutok sa taong nagpapakunwaring mataas ang kalidad. Itigil na ang kantang iyon na magiging suweldo bukas. Bukas ba magiging suweldo si Bien o bukas ba ay matatanggal sa trabaho si Bien dahil ang mga nagpapautang na may interes ay pumunta sa pintuan ng management at nagwawala. Huwag isiping hindi ko alam na iyon. Kayo ay hindi pumunta rito dahil inaalala ninyo si Bong at hindi rin dahil sa pagmamahal sa akin. Kayo ay pumunta dahil ang inyong ATM ay huminto na sa pag-iinupit ng pera at dahil ang mga nagpapautang ay nagtatawag sa inyo araw-araw. Tama ba? Bakit ganyan ang pagsasalita mo sa asawa mo? Nagbago ang tono ni Bien, mahigpit na nagsalita. Kung nasa bahay sila, siguradong sinalpal na niya ako. Pero ito ay bahay ni Kuya Antonio at Ate Elena, kaya kailangan niyang ngumulit ng galit sa sikmura. Nakita ni Aling Norma ang lumalalim na tensyon. Inibaba ng mabilis ang basket ng prutas. Naunawaan niyang wala na siyang kayang manalo laban sa aking pagiging matalim at ang kapangyarihan ng biyenang babae ngayon ay mas mababa pa kaysa sa nanlata na saging. Isang paraan lang ang natitira para atakihin ang pinakamahinang punto, ang pinakamalambot na puso ng sinumang babae ang anak. Ang mga mata niya ay mabilis na lumingon sa sala at tumigil kay Bong na nakaupo sa malambot na karpet. Bong, apo ng Lola Norma. Sumigaw ng malakas si Aling Norma. Iniwan kami ni Ate Elena. Nagmamadaling patungo kay Bong. Iniabot niya ang dalawang kamay. Ang mukha ay nagpapanggap na puno ng luha, parang yakapin ang bata. Naaalala ka ba ng Lola Bong? Nagdala ng mansanas na masarap si Lola para sa iyo. Halika sa Lola, sabihin kay Nanay Marisol na ayusin ang mga gamit para makauwi tayong lahat. Si Bien ay agad sumunod sa ina. Lumuhod siya sa isang tuhod sa sahig, iniabot ang nanginginig na kamay patungo sa anak. Ang mapanghabag at dramatikong boses ay perpektong nagawa. Bong, halika sa braso ng tatay. Humihingi ng tawad si tatay dahil abala sa trabaho at hindi nagbigay ng oras. Sinabihan si Nanay Marisol ng tatay, ngunit galit siya. Sabihin ng anak na patawarin ang tatay ha. Kung walang pagmamahal ng tatay ay magiging mahirap para kay Bong, hindi tayo maaaring mabiyak na pamilya. Si Aling Norma ay sumugod tulad ng hangin, ang dalawang kamay ay nakabukas, ang bibig ay walang tigil na nag-iimpluwensya. Apo ng Lola halika. Nagmamalasakit ang Lola kay Bong. Si Bien ay lumuhod din sa isang tuhod sa karpet, nagpapakita ng mukha ng nagsisising ama at inaabot ang mga kamay para salubungin ang anak na palulusong sa kanyang kandungan. Kung mga estranyo ang dinakaaalam ng kwento, makikita ang larawan na ito maaaring matubigan ng luha sa malalim na pagmamahal ng Lola at ama. Pero sa aking mga mata, iyon ay isang murang palabas lamang, isang desperadong pagtatangka para pigilan ang gintong punong tinatawid na ng pabayo.
Tumayo akong may yakap sa mga braso, hindi humakbang para hadlangan. Gusto ko sanang makita sa gitna ng mga peking luha at mga matamis na salita kung ano ang reaksyon ng aking batang 4 na taong gulang. Ang mga bata ay ang pinakatotoong salamin ng pagmamahal na kanilang natanggap. Si Bong ay masayang nag-aasikaso ng kanyang pulang Lego na sasakyan. Nang marinig ang malakas na pagtatawag ng lola, biglang natinag ang bata. Ang maliit na braso na humahawak ng piraso ay huminto sa gitna ng hangin. Itinaas ang malilim na maitim na mga mata para tingnan si Aling Norma at si Bien na mabilis na lumapit. Walang sigaw ng kasiyahan, walang maluwag na ngiti o pagyakap sa leeg ng lola tulad ng ibang mga bata kapag nakikita ang mga mahal sa buhay. Binuksan ni Bong ang mga mata ng maluwag, ang mga balintataw ay bahagyang kumiit, isang gulat ang sumalpak sa walang muwang na mukha. Nagmadali ang bata na umurong. Ang puwet ay dumulas sa malambot na karpet, lumayo ng palayo sa sulok ng sofa tulad ng isang maliliit na ibon na sumusubok na takasan ng agila. Ang 2 maliit na kamay ng anak ay agad nagipon ng Lego at mahigpit na iniyakap sa dibdib para protektahan ang sarili. Hindi maglalaro si Bong sa lola. Naguutal ang bata, nanginginig ang boses, ang mga mata ay lihim na tumingin kay Aling Norma at pagkatapos ay lumipat kay Bien. Nangako ang lola na bibili ng pritong saba pero hindi binili. Iniwan ni lola si Bong sa labas ng gate ng paaralan sa dilim. Kinagat ng lamok, nakatakot na si Bong. Ayaw nang sumama ni Bong sa lola. Ang malabo, pira-pirasong salita ng isang batang 4 na taong gulang ay tulad ng isang galong malamig na tubig na tumama sa mukha ni Aling Norma at ni Bien. Niyeyelo ang kanilang peking ngiti at mga kiwi-kiwi na luha. Natigilan si Aling Norma. Ang 2 kamay na nakabukas sa hangin ay biglang naging labis at napakatangkad na walang kabuluhan. Si Bien ay natigilan din. Ang ngiti ay biglang nawala sa labi. Nalilito ang pagtingin sa anak na umiiwas sa kanya tulad ng nakakahawa. Ay Bong, nakalimot ang lola ng kaunti lang. Ngayon ay nagdala ng masarap na mansanas para sa iyo. Masarap na mansanas. Halika ka. Nagsikap si Aling Norma nang may pag-aatubiling maibalik ang kaunting dignidad, itinuro ang basket ng prutas na payat. Ayaw ni Bong ng mansanas ng lola. Kinuha ng lola ang pera ni Nanay Marisol para sa madyong. Umiyak si Nanay Marisol. Ayaw ni Bong kay Tatay Bien na sinisigawan si Nanay Marisol. Bong ay mananatili rito kasama si Ate Elena. Napabulalas ng iyak si Bong. Puno ng luha ang mukha. Agad tumayo, tumakbo patungo sa akin. Niyakap ng mahigpit ang aking paa at itinago ang nagapaw na mukha sa likod ng aking damit. Ang puso ko ay tulad ng pinipiga ng nagmamahal sa anak at kasabay ay isang kakaibang kasiyahan. Yumuko ako. Dahan-dahan ang pinabating ang ulo ni Bong. Binuhat ang anak ng mataas at patuloy na pinalo ang likod ng bata para aliwin. Nandito si nanay, si Bong ay matapang, hindi kagagalawin ng sinuman. Itinanghal ko ang ulo, ang malamig na mga mata ay nakakulong kay Bien at kay Aling Norma. Narinig na ba ng 2? Bawat salita ay mahigas at matalas. Kahit ang isang batang 4 na taong gulang, alam nito kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya, kung sino ang umiwas sa kanya sa kalsada. Iniisip ba ninyo na ang ilang payat na mansanas at ilang peking luha ay maaaring burahin ang gabing iyon sa maulan at malamig na gabi? Ginagamit ng inay siya bilang kalasag para itago ang pagkamakasarili ng inay. Ginagamit mo siya bilang pananggalang para protektahan ang iyong pagmamalaking haligi ng pamilya. Pero nakalungkot kahit ang kalasag na iyon ay tinanggihan na kayo. Nang ang sariling apo ay tumangging lapitan siya sa harap ng pamilya ng manugang, ang hiya ay umabot sa rurok. Hindi na mapigilan ni Aling Norma ang magmukhang nagsisisi. Ang ugaling asal at masamang ugali ay muling bumalik. Umatras siya ng 3 hakbang palayo sa gitna ng sala, pagkatapos ay bumagsak ng maingay sa sahig sa magandang pinong sahig ng bahay ng aming pamilya. Ang 2 kamay niya ay humampas sa mga hita ng paulit-ulit. Ang buhok ay nakakalat at gustong-gusto pa rin niya ang mga ito.
At pagkatapos ay ang klasikong awit ng pandaraya ng mga taong wala ng matuwiran, malakas at matalim na nagsimulang umawit. Inay ko naman lupa at langit, mga kapitbahay, halika't tingnan ninyo ang bahay na ito na gumagamit ng kayamanan para abusuhin ang mahirap na matanda. Binibintangan nila ako ng pagnanakaw. Pinaalis nila ang biyenang babae sa bahay ng sariling anak. Ay nako, puso ko naman, ang dugo ko ay tumataas. Mga kapitbahay, tulungan ninyo ako. Sabay-sabay niyang isinagawa ang lahat, sumisigaw at umuundayundoy, luha at sipon ay magkasamang dumadagsa sa mukha niya. Ang lakas ng ingay ay para marinig ng mga kapitbahay sa labas at magtakbo para makialam. Naisip niya na ang mga taong may trabaho sa gobyerno at may edukasyon tulad ni Kuya Antonio at Ate Elena ay labis na natatakot sa tsismis, natatakot na mapag-usapan ng mga kapitbahay, kaya't kapag nagingay ng labis ay puwersahang susuko ang mga ito. Nang marinig ang malakas na sigaw, si Bong ay natinag, inilubog ang maliit na mukha sa aking leeg, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakaakbay sa aking balikat habang nanginginig. Sinapit ko ng mahigpit ang aking mga braso sa anak, ang mga mata ay walang pagbabago sa pagtingin sa babaeng nagtatangkang manira sa sahig. Ang huling pagkadama ng habag ko ay ganap na patay na. Nakita ni Ate Elena ang kilos na walang kahihiyan ni Aling Norma, ang mukha ay nagalab. Isinaksak ng ate ko ang mga manggas, pasulong na pasulong, nagmamadaling lapitan si Aling Norma. "Oh, gusto mong magtsansinero at magtsaka dito ah? Tignan ko kung gaano kakapal ang mukha mo. Dahan-dahan lang ate." Si Kuya Antonio ay may kalmang itinataas ang isang kamay para pigilan ang asawa. Tahimik siyang nakaupo sa sofa. Ang dating ngiti ay hindi nagbabago. Hindi siya nagwawala. Hindi nanlalaki ang ilong. Dahan-dahan niyang kinuha sa bulsa ang smartphone at binuksan ang screen. "Ate Norma." Sigaw ng sigaw. Malakas pa, sigaw pa ng lalo. Nagsalita si Kuya Antonio ng patag. Ang bawat salita ay malinaw na humihiwalay sa ingay ni Aling Norma. Ang mga bintana ng balkonahe ng aming bahay ay bukas. Ang mga kapitbahay kapag narinig ay mag-iisip lang na nanood kami ng drama sa telebisyon. Pero kung magsusigaw pa ang Ate Norma ng 5 minuto, garantisado ko na ang darating na hindi kapitbahay. Habang nagsasalita si Kuya Antonio ay nagpindot ng isang serye ng numero sa screen at itinaas ito para kitain ni Bien Tropa de Guardia ng barangay. Ang sigaw ni Aling Norma ay biglang naulol sa kanyang lalamunan tulad ng isang manok na biglang pinigilan ang tilaok. Kuya Antonio, nagtrabaho sa management ng industrial park. Siguradong mas alam ang batas kaysa sa matatandang walang kaalaman sa bahay. Nagtutulak ka ba? Tinitigan ni Kuya Antonio si Bien ng direkta, ang boses ay malamig tulad ng yelo. Ang krimen ng panggugulo sa pampublikong lugar ay mataas ang multa, pang-administratibong parusa lang ng ilang libong piso at pag-akyat sa listahan ng Homeowners Association. Pero ang krimen ng pagnanakaw ng ari-arian at lalo na ang krimen ng pagpapabaya sa isang batang 4 na taong gulang sa pampublikong lugar na nagdudulot ng panganib sa buhay, hindi iyon pang-administratibong parusa, Bien. Ngumiti si Kuya Antonio, isang ngiti na nagpapanigas ng balahibo ni Bien. Ang Camilla Daycare Center ay nasa gilid ng pangunahing daan. Ang mga CCTV ng paaralan at ng mga tindahan sa paligid ay nakatutok sa bench kung saan nakaupo ang iyong anak. Inakay ni Aling Norma ang bata palabas ng 5:00 ng hapon, pumunta sa bahay ni Lola Bebeng, ang salaysay ng guwardya at ng guro ng paaralan. Isang reklamo lang ni Marisol kasama ang video mula sa sala ng inyong bahay na ipadala sa pulis ng barangay. Aling Norma, dahil sa edad ay pwedeng mamalagi sa labas habang naghihintay ng kaso, pero ikaw, huminto si Kuya Antonio ng isang sandali. Ang mga mata ay nagtatagos sa duwag na nagtatago sa loob ni Bien. Isisumbong ka sa kasong kasabwat sa pagnanakaw, paggamit ng ninakaw na pera, pag-aabuso sa asawa at anak. Ang iyong reputasyon bilang kawani sa management ay siguradong ipagdiriwang ng buong opisina, hindi ba? Sa oras na iyon ang boss mo ay hindi lang tatakbo tulad ng gabing Biyernes noong 1 linggo, ang desisyon ng pagpapatanggal ay nasa mesa ng trabaho mo na.
Bawat salita ni Kuya Antonio ay pumatak tulad ng palakol na tumpak sa kaluluwa ni Bien. Ang pagmamalaki, ang tungkulin, ang pinagkakakitaan iyon ang mga bagay na mas mahalaga kay Bien kaysa sa buhay. Ang mukha ni Bien ngayon ay walang ni isang patak ng dugo, asul-asul, hindi maputol kahit isang patak. Ang takot na walang katapusan ay malinaw sa mga maputing mata niya. Alam niya na hindi nagbibiro si Kuya Antonio. Isang taong nagtatrabaho sa gobyerno at nagsasalita ng may katiyakan ay siguradong kaya niyang gawin ang nasabi. Inay, tumahimik ka agad, tayo na. Sumigaw si Bien. Ang boses ay gumuho dahil sa gulat. Inihagis niya ang basket ng prutas sa sahig. Mga mansanas ay gumugulong sa maayos na sahig. Agad siyang lumundag, humawak sa braso ni Aling Norma. Hinila ang babae na nakaupo sa sahig, pinaakyat ng marahas. Aray, Bien, masakit, dahan-dahan. Nagaatubiling nagsalita si Aling Norma, ang mapagpasyang bibig ay naguutal. Ang dalawang paa ay aligalig na sumusunod sa lakas ng paghila ng anak. Ang mapaghanggang ugali ng panggagaway ay biglang nawala, walang natirang bakas. Sa pagbanggit ng barangay, kahit ang matandang mapanlinlang ay natakot hanggang sa puso. Inakay ni Bien ang ina palabas ng pintuan, ang hitsura ay malungkot, naghahanap-hanap tulad ng mga daga na inilabas sa liwanag. Bago tumawid sa pintuan, ang huling pagmamalaki ay sinisubok pang humikayat kay Bien na lumingon sa likod. Tumingin siya sa akin, nginasab ang labi na halos dumugo. Nag-isip ng isang mahina at katawa-tawang banta. Ikaw, tandaan mo ang mukha ko, ganito ang pagiging walang awa. Pagkatapos, huwag nang lumapit sa akin para humingi ng suporta para kay Bong. Tumayo ako ng tuwid, isang kamay ang humahawak kay Bong, isang kamay ang malaya at direktang itinuro sa labas ng koridor, ngumisi ng may paghamak. Itago na ng lalaki ang kaunting pera para sa pagbabayad ng mga utang sa sugal. Ang anak ko at ako ay hindi nabubuhay sa awa, ang pintuan ay nandoon, pabor. Nginasab ni Bien ang ngipin at hindi na naglakas loob pang tumugon kahit isang salita. Itinunganga niya ang mga mata, inakay si Aling Norma at mabilis na lumabas sa koridor. Ang anino ng dalawa, isang lalaking puno ng walang kabuluhang pagmamalaki, isang babaeng mapagpaimbabaw na walang tunay na konsyensya, dahan-dahang nawala sa likod ng hagdan, walang paglingon, walang salita pang lumabas, naroon na lang ang ingay ng mabilis na mga yabak na tumatakbo palayo. Humakbang si Ate Elena pasulong, tuwid na hinawakan ang hawak ng pintuan, ang mabigat na kahoy na pinto ay malakas na siniksik, ang kandado ay mahigpit na nakaslide. Ang tunog na iyon ay tuyo at malakas, pero para sa akin ay ang pinakamagandang tunog na aking narinig sa loob ng 3 taon. Iyon ay ang tunog na nagpapahayag ng katapusan ng nakakakilig na kabanata. Iyon ay ang panghuling tuldok sa pekeng kapangyarihan ng mga mapanira. Tumayo ako sa gitna ng sala, huminga ng malalim, ang hangin sa loob ng bahay ay bahagyang amoy ng chrysanthemum, walang usok ng sigarilyo, walang amoy ng patis, at walang nakakaapak na manipulasyon. Yumuko ako at hinalikan ang dulo ng ilong ni Bong. Tapos na, anak, ang mga halimaw ay naitaboy na, bulong ko. Binuksan ng bata ang mga mata, tumingin sa akin, pagkatapos ay sa nakakandadong pinto, at dahan-dahan ang nagabot ng mahinahon ng ngiti, inilubog ang ulo sa balikat ng nanay. Ang isang bagong buhay sa wakas ay naging sa amin ng dalawa. 6 na buwan pagkatapos, ang matamis na taglamig ng Maynila ay muling dumating, dumadaan sa mga dahon ng halaman sa labas ng balkonahe. Pero kaiba sa nakakatakot na lamig ng gabing ulan, ng kalahating taon na ang nakalipas, ang hangin sa loob ng maliit na apartment na bago kong inupahan ay napakainit at maginhawa. Ang mahinang liwanag ng umaga ay dumadaan sa manipis na kurtina, nagpapailaw sa mesa ng kainan na may makukulay na mantel. Mula sa maliit na kusina, ang amoy ng piniritong sibuyas ay nagaanyaya, kasama ang mabangong aroma ng pinakuluang kanin at ang tamis ng tadyang at giniling na karne na kumukulo sa kaldero. Dahan-dahan kong hinalo ang mainit na lugaw, nagdagdag ng kaunting patis para sa lasa.
Isang kakaibang katahimikan ang sumiksik sa dibdib, walang pagkukunwaring ubo na may kasamang reklamo ng tuhod, walang mapalayang tawag na nag-aatas ng mas maraming pera para sa handaan, walang amoy ng usok ng sigarilyo o matapang na patis na nananaig sa bawat sulok ng bahay. Nanay Marisol, natapos na ni Bong ang sasakyan. Ang malinaw at masayang boses ng bata ay tumunog mula sa sala. Lumingon ako at tinitigan si Bong, ngayon ay matabang-tabang na. Ang mga pisngi ay namumukadkad sa kalusugan. Wala nang halatang mahirap na hayop na maliit at duwag tulad ng dati ng kapag kasama pa nila Lola Norma at Tatay Bien. Ang bata ay nakadamit ng malambot na damit na may disenyo ng oso. Tumakbo palayo at lumapit sa kusina. Niyakap ang aking paa at itinaas ang malinis na mga mata. Ngumiti ng puwit ng mga tenga. Bong, ngayon ay pumunta sa lababo at maghugas ng kamay ng may sabon. Pagkatapos ay dalhin kita dito para magmeryenda ng lugaw na may tadyang. Maraming dahon ng sibuyas ngayon para lumaki ng maayos si Bong. Masunurin na tumugon si Bong ng malinaw at malakas, siko-siko na tumakbo palabas. Habang tinitingnan ang maliit na likod ng anak, ang sulok ng aking mga mata ay mainit, pero ang mga labi ay ngumiti. Ang mga tao ay laging nagbubulong ng isang pamilyar na payo. Ang babae, kapag hiniwalayan ang asawa, ay tapos na mas mabuti ang tiisin para sa kapakanan ng bata, para may ama siya at may kumpleto siyang pamilya. Ganyan din ang iniisip ko noon. Tiniis ko. Inako ang buong pamilya sa likod ko, dahil natakot na maparatangan ang anak na kulang sa pag-aruga. Pero ang gabing iyon ng bagyo, nang makita ko ang aking anak na nakakunot sa liwanag ng isang ilaw sa labas ng paaralan, iniwan ng sariling lola para sa isang partida ng baraha, saka ko lamang naunawaan. Ang isang punong-puno ng kamandag at matutulis na tinik ay hindi maaaring maging lilim para sa isang bagong sibol. Ang pagpulit sa isang bata na lumaki sa isang pamilya kung saan ang lola ay mas nagpapahalaga sa pera kaysa sa buhay ng apo, kung saan ang ama ay mas nagpapahalaga sa panlabas na pagmamalaki kaysa sa pagkain ng anak, hindi iyon para sa kapakanan ng bata, iyon ay pagiging malupit sa bata. Ang screen ng telepono sa mesa ng kusina ay nagliwanag isang mensahe mula sa aking abogada. Marisol, ang korte ay opisyal na nagpadala ng desisyon ng pagkilala sa kasunduan ng diborsyo. Pwede kang pumunta sa opisina ko ngayong hapon para kunin ang orihinal na kopya. Ang karapatang mag-alaga sa anak ay ganap na sa iyo. Wala silang anumang tutol. Kinuha ko ang telepono at paulit-ulit na binasa ang mensahe. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa aking dibdib, ganap na binunutan ang mabigat na bato na nakadikit sa akin sa loob ng 3 taon. Ang papel na iyon ay hindi lamang isang legal na dokumento, iyon ay isang deklarasyon ng kalayaan ng 2 ina at anak. Hindi naglakas loob si Bien na lumabas at makipagtalo sa karapatan ng pag-alaga sa anak at hindi rin nagingi para sa pagbabahagi ng ari-arian. Ayon sa kwento ni Kuya Antonio, matapos ang kahiyahiyang pag-alis sa bahay nila, si Bien ay natanggal sa trabaho dahil ang mga nagpapautang na may mataas na interes ay pumunta mismo sa pintuan ng management at nagwasiwas ng mga nakaprintang pangalan sa malaking tarpaulin, nawalan ng trabaho, nawalan ng pundasyon ng pagmamalaki. Inipit ng mga nagpapautang sa lahat ng panig si Bien ay kailangang buwisit na umuwi sa kanilang probinsya kasama si Aling Norma. Si Aling Norma ay napilitang ipagbili ng mahal ang lupang mana sa probinsya para mabayaran ang mga utang ng minamahal na anak. Ngayon, ayon sa balita, ay hirap na hirap ang dalawa. Si Bien ay laging nakalubog sa murang alak araw-araw at si Aling Norma ay nagtatrabaho nang abala sa pagtitipon ng mga recyclable na basura, walang kaibigan o kamag-aral na pumupunta at walang madyong nasasama sa kanya. Ang karma ay hindi nagpapatawad ng sinuman at dumating ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko, pero hindi na ako nababahala. Ang buhay nila mula sa gabing iyon na pinagsirang bote ng alak ay ganap na nawalis mula sa aking isipan.
Kinuha ko ang maliit na mangkok at nilagyan ng lugaw, binubuhusan ng mga dahon ng sibuyas na manipis na hiniwa at ilang piraso ng malambot na tadyang. Ibinigay ko ang mangkok at inilagay sa mesa ng kainan. Si Bong ay nakaupo ng maayos sa upuan, hawak ang kutsara. Mainit ang lugaw. Si Bong ay humihip ng puu-puu bago kumain ha. Ang batang lalaki ay kumuha ng isang maliit na kutsara ng lugaw. Iniabot ang mga labi para humihip ng puu-puu, pagkatapos ay inilagay sa bibig at nginuya ng masaya. Ang lasa ng karne at buto, ang mabangong aroma ng kanin ay nagpapaluwag sa mukha ng bata ng labis na kasiyahan. Ang lugaw ni Nanay Marisol ang pinakamasarap sa buong mundo. Thumbs up si Bong para sa nanay. Natawa ako ng malakas. Inalis ang isang kulot na buhok sa noo. Dumaan ang sinag ng liwanag sa bintana, nagpapabagong buhay sa maliit na kusina. Para sa mga kababaihan, mga asawa, mga ina doon sa labas, ang pagmamahal sa pamilya ay ang pinakabanal na bagay, pero huwag hayaang ang dalawang salitang sakripisyo ay gawing kasangkapan ka ng pagkamakasarili ng iba. Ang isang bata ay hindi nangangailangan ng malaking bahay o ng mga mamahaling bote ng alak na nakapatong sa maliwanag na istante para patunayan ang pagmamalaki ng kanyang ama. Ang kailangan lamang ng isang bata ay minsan isang mainit na yakap na hindi aabandonuhin sa kalagitnaan ng bagyo at isang simpleng mangkok ng lugaw na puno ng tunay at buong pagmamahal. Ang lugaw na iyon ay kinakain ng aking anak ngayon at ito ay sobrang sarap. Kung naramdaman ninyo ang inyong sarili sa kwentong ito at nais ninyong marinig ang marami pang mga kwento ng buhay, mga nakatagong panig ng pamilya totoo, puno ng suspense, pero puno rin ng pagpapahalaga sa tao, huwag kalimutang mag-subscribe at ion ang bell notification. Bawat like at komento na nagpapahayag ng inyong damdamin ay ang pinakamalaking motibasyon para patuloy akong magdala ng mas magagandang kwento. Maraming salamat, paalam muna at hanggang sa susunod na kabanata. Nawa ang lahat ng ating pamilya ay palaging nasa kapayapaan, kalusugan at kaligayahan.